Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2861-2880. Kabanata 2861. Siya ay lason. Ang grupo ng mga lalaking iyon na kakaatres lang ay nagpapakain sa kanya ng huling males, paliwanag ni Dr. Erebus kung ano ang nangyari kay Levi habang sinusuri niya ang kalagayan ni Forlivia. Walang makaisip sa bigla ang pagsulpot ni Levi dahil sa apurahang sitwasyon. Lahat ng atensyon nila ay nakatuon sa kalagayan ni Forlivia. Kasalukuyan siyang umuungol sa sakit sa lupa. Binalot ng patong ng hamog na nagyelo ang bawat pulgada ng kanyang itaas na katawan, ngunit ang kanyang mga binti ay mainit sa paghawak. Ang pinaka nakakatakot ay ang mga makukulay na linya na tumatawid sa madilim na anino sa kanyang mukha. Higit pa rito, ang mabigat na kapangyarihan ni Forlivia ay mabilis na naubos. Siya ay isang walang kapangyarihang karaniwang tao sa mga sandali lamang. Ipinakita nito ang mga nakamamatay na katangian ng lason. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Dr. Erebus habang patuloy na sinusuri si Forlivia. Ang lason ay sumalakay sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Unti-unti siyang kinakain nito ng buhay. Namatay na sana siya kung hindi dahil sa malakas niyang kakayahan, sabi ni Dr. Erebus. Kaya mo ba siyang iligtas? Humihikbing tanong ni Zoe. Umiling siya. Hindi ko kaya. Kakailanganin ko ng isang dekada para makaisip ng buwan para sa isa lang sa mga lason. Ang lason na ito ay isang timpla ng 87 lason. Ang kaukulang toxicity ng bawat lason ay pinalaki. Nasa dulo na ako. Walang sino man ang makakapagpagaling ng ganitong uri ng lason. Ang masama ay ang lason na ito ay sisalakay sa isip at kamalayan ng tao. Ito ay hindi lamang nabubuhay sa loob ng katawan ng tao, sakupin nito ang katawan, pagkatapos ay sisirain ito. Ang pagtatapos sa kanyang mga salita ay isang napakalaking dagok kay Zoe. Hindi na siya nakatiis, nahimati siya sa kawalan ng pag-asa. Ang natitira ay hindi mas mahusay. Nag-aalala tungkol kay Forlivia, gusto nilang lumapit ngunit pinigilan ni Dr. Erebus. Hindi, huwag kang lalapit. Ang kanyang buong katawan ay isang nakamamatay na lason ngayon. Mamamatay ang sino mang humipo sa kanya. Nakasuot ako ng isang pares ng mga espesyal na guwantes na nagsisilbing hadlang, na humahadlang sa pagkalat ng lason. Napatigil ang lahat sa kanilang mga landas sa baba ng doktor. Ang kaisipan ni Dr. Erebus ay gumuho sa kanyang kawalan ng kakayahan at pagkakasala. Wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Pasensya na po, hindi ko mailigtas ang anak mo, sabi ni Dr. Erebus pagkaraan ng ilang sandali. Hindi sumagot si Levi sa kanyang paghingi ng tawad. Siya ay may kalmado at nakolektang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Forlivia. Si Dr. Erebus ay time na sumigaw sa kanya, huwag. Hindi mo siya mahawakan. Siya ang huling males. Mamamatay ka rin kapag hinawakan mo siya ngayon. Gayunpaman, ang kanyang babala ay nahulog sa bingi. Hindi pinansin ni Levi ang babala niya at nagpatuloy siya sa unahan. Yumuko siya para buhatin si Forlivia sa kanyang mga bisig. Inilatag niya ang kanyang sentido para maramdaman ang mga pagbabagong nangyayari sa loob niya. Ang lason ay tinamaan ang kanyang buong katawan dahil ito ay masyadong nakamamatay. Ang mga lason ay kumalat sa bawat pulgada niya. Ang napakalawak na talento ni Evie ang nagligtas sa kanya. Kung hindi, patay na siya. Tama si Dr. Erebus. Ramdam ko ang pag-uugali ng lason gaya ng inilarawan niya. Pagkatapos ng 87 lason na pinaghalo sa isa, nagtataglay ito ng mga salakayin ng utak at kamalayan ng host nito. Ramdam na ramdam niya ang unti-unting paghina ng kamalayan ni Forlivia, at ang lason ay lalong kumalat.
Ang katawan ni Evie ay naging katawan ng lason. Tulad ng sinabi ni Dr. Erebus, siya na ngayon ang huling Malice. Hindi na siya si Evie kundi ang final Malice. Kinuha nito ang kanyang katawan at pinalitan siya. Gayunpaman, hindi natatakot si Levi sa kanya. Ano ang dapat ikatakot sa lason na may patay na si Evie? Wala akong pakialam kung nahawaan ako. Ililigtas ko ang sarili ko kung ililigtas ko si Evie. Walang kabuluhan ang lahat kung hindi ko siya mailigtas. Daddy, nilalamig ako. Humihikbi si Forlivia. Huwag kang mag-alala, Evie. Nandito lang ako. May plano ako. Hindi mapaniwalaan ni Levi na ang kanyang mga malalakas na kakayahan ay hindi makapagliligtas sa kanya mula sa nakamamatay na lason. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2862. Nabigo ang rescue mission. Ililigtas kita kaagad, Evie. Idiniin ni Levi ang kanyang kamay sa ulo ni Forlivia. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang alisin ang mga lason sa katawan ni Forlivia. Buzz. Sinimulan ni Levi ang pagtaas ng lakas ng pagsipsip upang mailabas ang mga lason sa kanyang katawan. Nagbago ang ekspresyon ni Dr. Erebus nang masaksihan iyon. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Levi. Paano siya magiging napakalakas? Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa huling pagkikita ko. Dati, hindi masabi ni Dr. Erebus kung gaano kalakas si Levi, ngunit ngayon, sa wakas ay nasaksihan na niya ito mismo. Kahit siya ay ramdam na sipsip ni Levi ang kaluluwa sa kanyang katawan. Siguradong inipon niya ang lahat ng lakas niya para malinis ang lahat ng lason sa katawan ni Evie. Nakakatakot na kapangyarihan. Si Dr. Erebus ay lubos na natigilan. Sa sumunod na sandali, isang nakakatalam na hiyawan ang napuno ng hangin. Naramdaman ni Forlivia na ang lakas ng pagsipsip ay malapit na siyang maputol. Sa ngayon, ang paglilinis ay medyo masama. Nagawa ni Levi na tanggalin ang napakaraming lason sa katawan ng kanyang anak. Bagamat hindi pa rin makapaniwala si Dr. Erebus sa kanyang mga mata, kinailangan niyang tanggalin ang kanyang sombrero kay Levi dahil sa ginawa nitong agresibong diskarte. Bumuti ng husto ang kalagayan ni Forlivia nang magsimulang matuno ang hamog na nagyelo sa kanyang katawan. Maging ang mga makukulay na linya at anino na gumagapang sa buong mukha niya ay unti-unting naglaho. Ganyan kalakas si Levi. Ang diskarte ay maaaring agresibo ngunit isang posibleng paraan upang mapawi ang mga sintomas. Bumalik na sa natural nitong kalagayan ang kutis ni Forlivia, at mukhang maayos na siya ngayon. Gayunpaman, nanatiling malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Levi. Agad na alam ni Dr. Erebus kung bakit nabigo siya. Bagamat nagawa niyang alisin ang ilan sa mga lason at kontrolin ang lahat ng mga sintomas, isang malaking bahagi ng mga lason ang pumasok sa bawat selula ng katawan ni Forlivia. Tulad ng sinabi ni Dr. Erebus kanina, naging isa na ang katawan ni Forlivia at ang final Malice. Sa madaling salita, si Forlivia na ngayon ang host ng final Malice. Ang mga lason na sinipsip ni Levi ay may kasamang huling Malice na hindi pa nakakapasok sa katawan ni Forlivia. Ang kanyang katawan ay sumipsip ng isang malaking bahagi ng mga lason. Mapupuksa kaya ni Levi ang natitirang lason sa kanyang katawan. Tiyak na, sa kanyang mga kakayahan, madali niyang naihiwalay ang mga lason sa mga selula, ngunit kailangan din niyang isakripisyo ang buhay ni Forlivia. Agad na pumunta si Dr. Erebus upang suriin ang katawan ni Forlivia. Saka siya tumingin kay Levi na hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na nagawang buhayin ng lalaki ang kanyang anak noong nasa bingit na ito ng kamatayan. Pero kahit ganoon, hindi permanenteng solusyon ang ginawa ni Levi. Pinuno ng huling Malice ang katawan ni Forlivia. Hindi kailanman malulutas ni Levi ang problema kahit gaano pa kabigat ang kanyang diskarte. Sa puntong ito, walang magawa para iligtas ang buhay ni Forlivia. Ang kanyang katawan ay magiging host ng final Malice. Gayunpaman, tumanggi si Levi na sumuko. Gumamit siya ng lahat ng uri ng pamamaraan upang patuloy na linisin ang mga lason sa katawan ni Forlivia. Nag-eksperimento pa siya sa lahat ng mga pamamaraan mula sa sinaunang manual ng kanyang tagapagturo. Ang mga diskarteng iyon ay maaaring maging epektibo sa pag-alis ng iba pang mga lason ngunit hindi sa pangwakas na Malice. Ang pinaka-epektibong paraan ay ang agresibong diskarte na ginamit ni Levi ng mas maaga,
dahil ang diskarte ay maaaring sumipsip ng ilan sa mga lason at mapawi ang mga sintomas sa ngayon. Ang magagawa ngayon ni Levi ay ipagpatuloy ang pagsupil sa mga sintomas, na humahadlang sa proseso ng paggawa ng Forlivia sa host ng Final Malice. Patuloy ang pag-igting habang lumilipas ang panahon. Hindi nang ahas si Dr. Erebus na magbitaw ng kahit isang salita. Dapat may magagawa ako, bulong ni Levi. Hindi siya handang sumuko. Hindi mamamatay ng ganito si Evie. Hindi pwede. Sigurado akong kaya kong iligtas si Evie. Susubukan ko ang bawat posibleng solusyon para iligtas siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2863. Ang hindi inaasahang pagbabago. Matapos ang ilang mga nabigong pagtatangka, nagpasya si Levi na gamitin ang pinakadalisay na enerhiya upang linisin ang katawan ni Forlivia. Sa pamamagitan nito, umaasa siyang mapipigilan ang pagkalat ng mga lason. Kasabay nito, sinusuri rin niya ang tubig para makita kung maaari niyang paghiwalayin ang mga lason mula sa kanyang mga selula. Naniniwala si Levi na hindi malalagay sa panganib si Forlivia hanggat nasa paligid siya. Natigilan din si Dr. Erebus nang makitang buhay pa si Forlivia. Sa nang normal na mga pangyayari, ang babae ay patay na sa ngayon, dahil ang Final Malice ay nasa ilalim ng lubos na hindi masisira. Ang isa sa mga lason ay naghahatid ng isang nakamamatay na suntok, pabayaan ang isang combo na binubuo ng 87 iba't ibang uri. Hindi ako papayag na kunin ng Diyos ng kamatayan si Evie. Maaaring hindi masisira ang Final Malice, ngunit hindi iyon hahayaan ni Levi na pigilan siya sa pagliligtas sa kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, pinigilan ng isang malakas na alon ng enerhiya ang mga lason mula sa pagdaloy sa mga ugat ni Forlivia. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang alisin ang mga lason mula sa selda ni Forlivia, dahil ang dalawa ay naging isang nilalang. May oras pa, kaya natin ito. Sa aking mga kakayahan, sigurado akong mailigtas ko ang kanyang buhay. Matari na sabi ni Levi. Alam ni Dr. Erebus kung gaano katakot ang sitwasyon. Gusto niyang sabihin ang isang bagay na maaaring magpapahina sa diwa ni Levi ngunit kung hindi ay pinigil niya ang kanyang dila. Walang imposible kay Levi. Sabay-sabay nating gawin ito. Susubukan namin ang lahat ng posibleng paraan. Tumugon si Dr. Erebus na may panay na tango. Biglang may sumagi kay Levi. Sa tingin mo ba alam ng mga lalaking iyon ang gagawin? Hindi naman siguro. Lumikha sila ng Final Malice ngunit hindi nakabuo ng panlunas para dito. Umiling si Dr. Erebus. Magiging himala kung mayroon talagang panlunas. Sige. Wala nang saysay na buhayin pa sila. Papatayin ko ang bawat isa sa kanila kapag nakita ko sila. Maaari kang tumakbo, ngunit hindi mo maitatago. Isang matigas na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Hahabulin sana sila ni Levi kung hindi dahil kay Forlivia. Sa ngayon, ang iligtas ang kanyang anak na babae ang pinakaprioridad niya. Lahat sila ay kailangang mamatay pagkatapos gawin ito sa aking anak na babae. Sisiguraduhin kong mamamatay sila sa isang miserableng kamatayan. Babalik ako kay Erudia ngayon. Mamaya abutan niyo akong lahat. Pagkatapos ay binuhat ni Levi ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at umalis. Sa kakayahan ni Levi, makakabalik siya kay Erudia sa loob ng maikling panahon. Habang siya ay nasa daan, naramdaman niya ang kapaligiran sa labas ay puno ng enerhiya. Ang enerhiya ay mas matindi sa ilan sa mga mas mapanganib na lugar. Biglang may naisip si Levi. Paano kung si Forlivia lang ang makakaligtas sa sarili niya? Sa pamamagitan ng paggawa nito, maaari niyang madaig ang nakamamatay na epekto ng mga lason at kahit na manipulahin ito sa kanyang kalamangan. Ang mayamang tingin na enerhiya sa paligid ng lugar ito ay ang perpektong set para magamit ni Forlivia ang kanyang kapangyarihan. Bagamat ang iba ay pasibong payagan lamang ang mga potensyal na enerhiya na makapasok sa kanila, si Forlivia ay maaaring gumawa ng sumipsip nito. Tiyak na makikinabang siya sa enerhiya dito. Sinabi ni Levi kay Forlivia na subukan ito. Nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang sumipsip ng mga katangian na enerhiya at gamitin ang enerhiya upang linisin ang kanyang katawan. Nakita ni Levi ang isang kislap ng pag-asa. Sa halip na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay pabalik sa Erudia,
Ibinaba niya si Forlivia at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang sumipsip ng mga puwersa na enerhiya. Ginawa ni Forlivia ang sinabi sa kanya ni Levi at sinimulang sumipsip ng enerhiya na enerhiya. Naging maayos ang lahat noong una, dahil si Forlivia ang may kontrol sa daloy ng enerhiya sa paligid ng atmosfera. Nakangiting tugon ni Levi nang umayon sa lahat ng plano niya. Nagliwanag ang pag-asa sa kanyang mga mata. Pwede ba talaga itong gumana? Maaari bang alisin ni Evie ang mga lason sa kanyang katawan sa paggamit ng pamamaraang ito sa pamamagitan ng paglilinis? Maging si Forlivia ay natuwa sa mga pangyayari. Akala niya magiging maayos ang lahat. Nadagdagan ni Forlivia ang kanyang kapangyarihan upang sumipsip ng mas maraming enerhiya sa kanyang katawan. Sinubukan pa niyang alisin ang mga lason sa kanyang katawan. Biglang may nangyaring hindi inaasahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2864, Pang-adultong progeria. Biglang tumalsik ng dugo si Forlivia at bumagsak sa lupa. Evie, napatulala si Levi. Natarante siya at napasigaw nang mapansin niya kung paano muling kumalat ang mga lason sa katawan niya. Ang mga lason ay nagsimulang dumaloy sa mga ugat sa mukha ni Forlivia at umabot sa iba pang bahagi ng kanyang katawan tulad ng malalawak na ugat ng puno. Para bang ang mga lason ay naging buhay na nilalang na determinadong tumira sa katawan ni Forlivia. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-ubo ng dugo sa loob ng ilang oras, nahimatay si Forlivia. Ang epekto ng round na ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Upang sugpuin ang pagkalat ng mga lason, binuhat ni Levi si Forlivia. Inilagay ang palad nito sa katawan nito, at ipinadala ang energy wave nito sa kanya. Ang lason ay talagang mas malakas kaysa dati. Naging maayos ang lahat na ginagamit ni Forlivia ang kanyang kapangyarihan na sumipsip ng pagtanggal ng enerhiya, ngunit ang pagkilos ng final malice sa kanyang katawan ay agad na nag-trigger ng reaksyon. Total, naghalo na ang katawan ni Forlivia at ang lason. 28-year-old naging mayaman sa pamamagitan ng trading online. Ayon kay Dr. Erebus, ang final malice ay isang mapanlinlang na lason, dahil hindi nito papayagan si Forlivia na alisin ito sa kanyang katawan dahil siya ang host nito ngayon. Habang sinusubukan niyang alisin ang lason, mas maraming pinsala ang kanyang natamo sa kanyang katawan. Napakalakas ng reaksyon kaya hindi napigilan ni Forlivia ang pag-ubo ng dugo. Hindi naman magiging isyo kung ang dugong ibinuga niya ay itim o anumang kulay. Nangangahulugan iyon na nagawa niyang alisin ang lason sa kanyang katawan. Ngunit ang katotohanan na ay nagsuka ng sariwang pulang dugo ay bumaba na siya ay nauubos ang lakas ng kanyang buhay. Naramdaman ni Levi na maaaring hindi na magtiis si Forlivia. Natarante siya at agad na pumasok para pigilan ang pagkalat ng lason. Hindi niya hahayaang magkaroon ng sariling paraan ang lason. Iyon ay kung paano niya tinulungan si Forlivia na ang kamatayan kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, mas nahirapan siyang sugpuin ang lason. Gaano man siya kalakas, hindi niya nagawang ibigay ang kanyang lakas para pigilan ang pagkalat ng lason. Ang magagawa niya ngayon ay pansamantalang bawasan ang epekto ng reaksyon. Patuloy lamang na may pasok ni Levi ang enerhiya sa katawan ni Forlivia upang tulungan siyang makalmahin ang lason. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng mas maraming enerhiya para supilan ang aktibidad ng lason kaysa sa huling round. Huminga ng malalim si Levi para ayusin ang sarili. Kailangan kong mag-ingat, hindi ko kayang saktan si Forlivia. Sa ngayon, maaari ko lamang subukan na mag-isip ng isang hindi gaanong nakakapinsalang diskarte upang makontrol ang sitwasyon. Hindi ko isa sa panganib na ilagay sa panganib ang Forlivia sa pagkuha ng anumang marahas na diskarte. Maaaring pinigilan ni Levi ang pagkalat ng lason, ngunit napansin niya ang ilang hibla ng buhok ni Forlivia na naging kulay abo. Pang-adultong progeria, pero siya ay isang batang babae lamang. Maluha-luha si Zoe kapag nakita niya ito. Nakakatakot ang epekto ng final malice. Maliwanag, napinsala ng lason ang puwersa ng buhay ni Forlivia. Kailangan kong maging mas maingat sa paghawak sa sitwasyong ito. Ayos lang ako, Daddy. Don't worry about me. Nagising si Forlivia at sinabi sa mahinang boses. Nang marinig iyon, tumulo ang luha sa mga mata ni Levi. Bagamat nagawa niyang pansamantalang kontrolin ang final malice,
Inubos ng lason ang puwersa ng buhay sa Forlivia, na naging sanhi ng mabilis niyang pagtanda. Ito ay masama. Kailangan nating mag-isip ng ligtas na solusyon. Kung hindi, ang bangungot na ito ay magmumalto sa ating buong buhay. Kung hindi tayo gagawa ng anumang bagay sa oras upang pigilan ang lason, ang Final Malice ang hahalili at gagawing host nito ang Forlivia. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Bulong ni Levi. Hindi lang siya natakot sa epekto ng lason, ngunit nag-aalala rin siya na baka tuluyang tumanda si Forlivia. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Levi. Ayan na, yun lang. Maaari nating subukan ito. Gayunpaman, naniniwala siya sa pamamaraang ito ay maaaring pansamantalang pigilan ang Forlivia mula sa pagtanda. Hindi ko kayang makita ang aking anak na babae na nabubuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na puno ng uban ang ulo. Hindi ko dapat hayaang malaman ito ni Evie at Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2865. Nawala ang lahat ng pag-asa. Ang pamamaraan ni Levi ay napakasimple. Karaniwang ginamit niya ang sarili niyang dugo para ipasok ang gamot sa katawan ni Forlivia. Dahil sa kung gaano siya naging napakalakas, halos lahat ng bahagi niya ay may mga mahiwagang katangian. Kahit isang patak ng kanyang dugo ay kasing lakas ng isang mahiwagang damo, kaya binalak niyang gamitin ang kanyang dugo upang maibalik ang puwersa ng buhay na nawala kay Forlivia. Kaya lang, agad na inilabas ni Levi ang ilan sa kanyang dugo at tableta ayon sa sinaunang pamamaraan. Pagkatapos ay ipinakain niya ang tableta kay Forlivia, at ang 12-12 ng mga hibla ng uban niyang buhok ay agad na naging itim. Sa nagamaan ang pakiramdam na ang Pildores na ginawa mula sa kanyang dugo ay lumabas, nagplano si Levi na muling lagyan ng sarili ang natitirang lakas ng buhay ni Forlivia. Hindi na ako dapat magsagawa pa ng mga pagsubok na ito kay Evie, o baka may mangyari pang mas malala. Baka sakaling makahanap ako ng isang uri ng lunas para sa kanyang pagkalason kay Erodia. Sa pag-iisip na iyon, si Levi ay nagmamadaling bumalik sa Erodia at mabilis na pinuntahan si Daxon at ang iba pa. Anong mali? May nangyari ba kay Evie? Nag-aalalang tanong ni Daxon nang makita niyang nasa estado si Forlivia. Pagkatapos ay binigyan sila ni Levi ng maikling buod ng nangyari. Ano? Huling Malice. Nagulat ang lahat at mabilis na tiningnan si Forlivia. Maging ang mga mentor ni Forlivia ay nagmamadaling lumapit upang tingnan ang kanyang kalagayan. Malungkot ang mga mukha nila nang makita nila kung gaano kakilakilabot ang epekto ng Final Malice. Anong klaseng lason ito? Wala tayong magagawa dyan. Walang gamot na posibleng makapagpagaling sa kanya. Walang magawang bulalas ni Daxon habang umiiling. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Levi. Ito ay inaasahan. Ang lason na ito ay isang perpektong kombinasyon ng 87 iba pang mga lason, at duda ako na magagawa natin ang alinman sa mga lason na iyon. Ang mga tagapagturo ni Forlivia ay nakasulat sa buong mukha ng kawalan ng pag-asa habang nakatingin sa kanya. Ang Cardinal Hall at Eragon ay parehong nagpadala ng kanilang mga eksperto sa lason upang suriin ang Forlivia. Bukod doon, dumating din ang Venom Fiend kasama ang isang grupo ng mga doktor na may pinaka-advanced na kagamitang medikal. Ito ay isang konsultasyon na kinasasangkutan ng lahat ng mga eksperto sa larangan. Makalipas ang ilang oras, lumabas sila ng silid na may malungkot na mga mukha. Walang nang ahas na tumingin kay Levi dahil wala sa kanila ang makaisip ng paraan para gamutin si Forlivia. Huwag kang mag-alala, Crown King. Babasahin ko kaagad ang mga sinaunang manual mula sa The Cardinal Hall at Eragon. Sino ang nakakaalam, baka mahanap lang natin ang solusyon natin sa mga aklat na iyon. Sabi ni Daxon. Nako, paano yung mga seniors sa The Manifest Court? Medyo may kaalaman sila, kaya baka may alam sila tungkol dito. May nagpaalala sa kanila. Agad na binuhat ni Levi si Forlivia sa kanyang mga bisig at umalis upang salubungin ang mga nakatatanda mula sa The Manifest Court. Sa pagkakataong ito, nakita na ni Levi kung ano talaga ang hitsura nila, ngunit hindi lang siya interesado sa kanilang hitsura. Ang tanging inaalala niya ay ang pagpapagaling kay Forlivia sa kanyang pagkalason. Ang mga nakatatanda mula sa The Manifest Court ay hindi nag-aksaya ng oras sa pag-aalaga kay Forlivia, ngunit lahat sila ay umiling matapos suriin ang kanyang kalagayan.
Ang lason na ito ay masyadong masama para sa mga kumbensyonal na pamamaraan ng paggamot kahit na gawin ang anumang bagay. Wala pa akong narinig na anumang bagay na maaaring gumaling sa kanya. Higit pa riyan, ang lason na ito ay nagsimulang umiral sa kanyang katawan, na nagpapahirap sa amin na gumawa ng anumang bagay. Nauubos nito ang lakas ng buhay niya habang sinasakop ang katawan niya. Kahit na ang tatlong pinaka may nagawang senior mula sa The Manifest ay walang magawa tungkol dito. Naduraj ang puso ni Levi sa isiping iyon. Kahit nabasahin ni Divine Brigadier ang lahat ng sinaunang manual, duda ako na makakahanap siya ng anumang bagay na kapakipakinabang para sa sitwasyong ito. Ang lason na ito ay lampas na sa atin. Ilang sandali pa, bumalik si Daxon na bakas sa mukha ang pagod. Nabasa ko na ang bawat sinaunang manual na mayroon kami, ngunit wala akong mahanap na anumang kapakipakinabang. Bumigay ang mga paa ni Levi, at nahulog siya sa sahig sa kawalan ng pag-asa. Ano ang dapat kong gawin? Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2866. Paghahanap ng pag-asa. Nagmadali siyang pumunta sa Erudia sa pag-asang mailigtas ng The Cardinal Hall at Aragon ang Forlivia dahil mayroon silang mga sinaunang manual pati na rin ang mga eksperto sa medisina at lason. Kung wala silang magagawa, kung gayon ang lahat ng pag-asa ay kasing ganda ng pagkawala para sa kanya. Ano ang susunod kong gagawin? Ang lahat ng pag-asa ay nawala ngayon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimulang maghanap ng lunas. Maaaring manatiling matatag ang kalagayan ni Evie sa ngayon, ngunit ito ay pansamantala lamang. Paano kung ako ay makapangyarihan sa lahat at hindi matatalo? Paano kung nailigtas ko ang mundong ito mula sa pagsabog ng super spiritual na linya ng Ley? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng kapangyarihang pumatay sa mga Diyos-Diyosan kung hindi ko lang mailigtas si Evie? Bumalik si Dr. Erebus kasama si Zoe at ang iba pa pagkaraan, at si Zoe ay nawalan ng malay nang marinig niya ang tungkol sa sitwasyon. Ang ina ni Levi at mga biyenan ay nahimatay din sa lugar dahil sa kawalan ng pag-asa. Si Dr. Erebus ay may nakasulat na pagkakasala sa buong mukha niya habang siya ay bumulalas, ****. Mapapagaling ko siya sa lason na ito, ngunit tatagal iyon ng kahit 12 taon. Wala na bang ibang paraan? Sabay-sabay na tanong ng iba. Maaaring magkaroon tayo ng pag-asa kung ang Ecclesiastic Order o ang Esoteric Guild ay umiiral, ngunit pareho lang silang mga bagay ng alamat, bulalas ni Daxon na biglang bumantong hininga. Naunawaan niyang mabuti ang dalawang organisasyong iyon ay umiiral lamang sa mga alamat. Gayunpaman, ang iba ay natuwa nang marinig nila iyon. Iyan ay perpekto. Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay umiiral. Sila ang pumatay kay Ichiro mula sa raison niya. Bawat bansa sa mundo ay nababaliw sa kanila. Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay talagang umiiral. Maaari mong subukang humingi ng tulong sa kanila mga senior member. Oo, pero hanapin natin sila. Pakiramdam ng lahat ay may natuklasan silang bagong pag-asa nang marinig nila ang tungkol sa Ecclesiastic Order at Esoteric Guild. Pagkatapos ay sinimulan nilang himukin ang iba na simulan ang paghahanap, ngunit si Levi ay hindi gaanong nasasabik. Ako ang pumatay kay Ichiro. Walang ganoong bagay bilang Ecclesiastic Order at Esoteric Guild. Mga bagay lang sila ng alamat. Walang bagong pag-asa kung hindi totoo ang dalawang organisasyong iyon. Ano ang silbi ng paghahanap ng mga bagay na wala man lang? Dahil doon, sinabi ni Levi, hindi mo sila mahahanap dahil wala sila. Baka ibang tao ang pumatay kay Ichiro. Sinulyapan ng matalim ni Daxon si Levi nang marinig iyon, ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin ito sa oras na iyon. Masyadong madilim ang kapaligiran para sa mga ganoong katanungan, kung tutuusin. Mukhang hindi natin kayang kontrahin ang lason na ito ng mag-isa. O, paano kung humingi tayo ng tulong sa mga Diyos mula sa ibang bansa? Kung gaano sila kalakas, ang lason na ito ay maaaring maging isang piraso ng cake para sa kanila. May nagmungkahi. Dahil kulang pa rin ang kaalaman ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan, talagang naniniwala sila na ang mga Diyos-Diyosan ay aktwal na makapangyarihang mga nilalang na makalangit na may lutasin ang anumang problema. Gayunpaman, ang marinig iyon ay lalo lamang nagalit kay Levi. Ano ang silbi ng mga Diyos na iyon kung kahit ako ay hindi kayang lutasin ang problemang ito? Ano ang mga Diyos? Tanong ni Dr.
Erebus at ng iba pa dahil wala pa silang alam tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Matapos malaman kung ano ang mga Diyos-Diyosan, sumang-ayon ang ilan sa kanila na maaaring gumanap ng ideya. Kung sila ay tinatawag na mga Diyos-Diyosan, kung gayon sila ay dapat na tunay na mga Diyos. Kung ganoon, ang pag-alis ng lason na ito ay dapat kasing dali ng pag-snap ng kanilang mga daliri. Bagamat naniniwala si Dr. Erebus na maaari itong gumana, tumahimik siya nang makita ang tugon ni Levi sa mungkahi. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niyang mas malakas si Levi kaysa sa lahat ng mga Diyos na iyon. Kung tutuusin, personal niyang naranasan ang kapangyarihan ni Levi noong nakaraan. Ang taong ito ay sapat na malakas upang iangat ang buong mundo. Ang mga taong ito ay malamang na nagbibigay lamang ng labis na pagkilala sa mga Diyos. Sa palagay ko ay walang nakakaalam kung gaano kalakas ang mga Diyos-Diyosan. Nang malapit nang makipag-ugnayan ang lahat sa mga Diyos-Diyosan mula sa ibang bansa, malakas na sinabi ni Levi, walang silbi na humingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosan na iyon. Wala silang magagawa para tulungan tayo. Nagawa ni Dr. Erebus na kumpirmahin ang kanyang teorya pagkatapos marinig iyon. Alam ko na, ang mga Diyos ay hindi makakatulong sa lahat. Paano kung subukan natin ang swerte natin kay Zarain, Mr. Garrison? Mungkahi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2867. Humihingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosan. Dahil hindi sila umasa sa mga nasa loob ng Erudia upang malutas ang problema, ang Zarain lamang ang bansang maaari nilang pag-asa. Sige, subukan natin. Agad naman itong sinang-ayunan ni Levi nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay niyakap niya si Forlivia at nagtungo sa Zarain kasama si Dr. Erebus habang ang iba ay nalilitong nakatingin. Bakit hindi naniniwala si Levi sa pagkakaroon ng Ecclesiastic Order at Esoteric Guild? Inaangkin ngayon ng buong mundo na ang dalawang mahiwagang entity na iyon ay totoo. Ano ba, pinatay pa nila si Ichiro? Isa pa, bakit hindi siya naniniwala sa mga kakayahan ng mga deities? Halos mga Diyos sila. Kahit kalakas ang lason na ito, gawa pa rin ito ng gaanong tao. Bakit hindi ito kayang labanan ng mga Diyos? Napakalaki ng pag-asa sa paghingi ng tulong sa kanila, kaya bakit napakatigas ng ulo ni Levi sa pagtanggi nito? Bakit hindi na lang siya pumunta sa Ecclesiastic Order at Esoteric Guild para humingi ng tulong? Bakit niya iwawaksi ang mga Diyos-Diyosan bilang walang kakayahan ng hindi man lang sinusubukan? Bakit mas gugustuhin niyang subukan ang kanyang kapalaran sa Zarain, isang bansa na kapantay ng Erudia, sa halip na mga Diyos-Diyosan? Lalo lang silang naguluhan dahil sa pagmamadali ni Levi. Hindi ko gets. Sinasabi ni Levi na talagang nag-aalala siya sa kanyang anak, ngunit pakiramdam ko ay wala talaga siyang pakialam sa kanya. Sumang-ayon ang lahat sa pahayag na iyon. Ayon sa teorya, dapat na agad humingi ng tulong kay Levi sa mga deity o Ecclesiastic Order at Esoteric Guild, ngunit aalis siya papuntang Zarain. Kahit na, para sabihing wala siyang pakialam sa kanyang anak na babae. Magiging hindi tumpak din dahil tila mas nababahala siya tungkol sa kanya kaysa sa iba. Sino ang nagsabing hindi makakatulong ang mga Diyos? Nakipag-ugnayan na ba siya sa kanila noon? Paano niya malalaman kung ano ang kayang gawin ng mga Diyos? May nagprotesta. Ang mga tagapayo ni Forlivia ay hindi kapani-pani walang balisarin. Kailangan nating subukan ang mga deities kahit na may kakayahan sila o hindi. Isang online na diskarte sa paggawa ng pera para mapayaman ka ng napakabilis. Oo, tanungin natin si deities na tulungan si Forlivia. Eksakto. Kung hindi gagawin ni Levi, gagawin namin. Ang mga matatanda ay napakadesperado kaya nagpasya silang humingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagpunta sa mga Diyos ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Narinig kong mga makadiyos na kapangyarihan na maaaring magsagawa ng pangwakas na pagkawasak at paglilinang. Ang paglunas sa pagkalason ni Evie ay dapat nasa loob ng kanilang mga kakayahan. Sumang-ayon ang lahat sa pahayag na iyon. Dahil sa kung paano bumababa ang mga bagay dito sa Erudia, maaaring hindi sumang-ayon ang mga Diyos na tulungan tayo. Ang pagpipiliang ito ay magiging napakahirap, ngunit kailangan nating subukan ito. Malamang na magbabayad tayo ng mabigat na halaga kahit na kumuha tayo ng isang Diyos na tutulong sa atin, sabi ng isa sa mga elder. Samantala,
kailangan naming hanapin ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild din. Siguradong may kinalaman sila sa pagkamatay ni Ichiro. Hinimok din nila ang iba na hanapin ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild. Oo naman, susubukan namin ang aming makakaya. Dahil doon, naging abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Maging si Daxon at ang pinuno ng mga Dragonites ay nagsimulang dumaan sa lahat ng uri ng mga sinaunang manual upang makita kung sila ay mapalad. Hindi nagtagal ay dumating sina Levi at Dr. Erebus sa Zarain. Kunin mo sa akin si Blackhawk. Bilasan mo. Sabik na sigaw ni Levi nang masumpungan niya ang Digital God at ang iba pa na pauwi na. Banal na shitty. Buhay ka pa talaga, Mr. Garrison. Tuwang-tuwang tanong ng Digital God habang papunta sa kanya. Wala akong panahon para magpaliwanag. Kunin mo ako ng Blackhawk ngayon din. Sigaw ni Levi. Nako, ang utak ng batang ito ay naglalaman ng impormasyon mula sa buong mundo. Hayaan natin siyang maghanap ng mga taong maaaring tumulong sa atin. Idinagdag ni Dr. Erebus. Pagkatapos ay pinunan ni Levi ang Digital God sa sitwasyon, at ang huli ay nagsimulang maghanap sa kanyang database para sa anumang impormasyon ng impormasyon. Maya-maya ay dumating si Blackhawk, at mabilis na sinabi ni Levi sa kanya kung ano ang nangyayari bago pa man siya magkaroon ng oras na magulat. Sasabihin kong maliit ang iyong mga pagkakataon kung hindi ka matutulungan ni Dr. Erebus, ngunit susubukan kong tanungin ang mga eksperto sa SHIELD upang makita kung mayroon silang mga mahuhusay na individual na maaaring tumulong, sabi ni Blackhawk habang nakatingin kay Dr. Erebus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2868. Isang solusyon mula sa daan-daang eksperto. Hindi kinailangan ng isang henyo upang basahin sa pagitan ng mga linya at malaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung hindi kayang lutisin ng isang taong kasing kapangyarihan ni Dr. Erebus ang isyo, mas malabong gawin ito ng sinuman. Sa kabila ng napakaliit ng mga pagkakataon, mas mabuti pa rin ito kaysa wala. Dahil dito, nagpatuloy si Blackhawk sa pakikipag-ugnayan kay SHIELD gayon din kina Smythe at Neil para makita kung makakatulong sila. Kung tutuusin, may mga taong nagbaback up sa kanila na hindi niya alam. Dapat ba nating subukang tanungin ang ilan sa mga deity na nagpakita ng kamanghamanghang? Tanong ni Blackhawk. Agad namang tumutol si Levi sa kanyang mungkahi. Kung ang Blackhawk ay nagrekomenda ng isang tao mula sa ibang background, baka talagang naisip ni Levi na bigyan sila ng isang shot. Mas kilala niya ang mga deities kaysa sa ibang tao doon. Ang dahilan kung bakit sila naging mga Diyos dahil sinisip-sip nila kung ano ang enerhiya na sinala ni Levi sa kanyang sariling katawan. Dahil dito, walang paraan na malulutas nila ang isyong ito kung hindi kaya ni Levi. Paano nakatitiyak si Levi na hindi makakatulong ang mga Diyos? Nag-iisip si Blackhawk sa pagkalito, ngunit pinili niyang huwag mag-isip tungkol sa paksa. Ang pagkuha ng isang Diyos upang tumulong ay sapat na mahirap, at ang katotohanan na si Zarain ay nagpasya na huwag makisali sa mga Diyos sa ngayon ay nagpulala lamang ng mga bagay. Dahil dito, walang pagpipilian si Blackhawk kundi gawin ang sinabi ni Levi. Bagamat ang Digital God ay halos isang supercomputer ng tao, napakahirap pa rin para sa kanya na makahanap ng mga taong tumutugma sa pamantayan. Hindi lamang kailangan ng taong iyon na maging isang dalubhasa sa medisina, ngunit kailangan din nilang maging kapareho ng antas ni Dr. Erebus. Matapos ay filter ang lahat ng potensyal na kandidato, napagtanto niyang wala siyang mahanap na angkop para sa trabaho. Ang mga eksperto sa SHIELD ay nagsimulang subaybayan ang kondisyon ni Levi sa lahat ng uri ng mga aparato habang si Levi ay nanatili sa tabi niya sa lahat ng oras. Dahil si SHIELD ay patuloy na nagsasaliksik sa teknolohiya ng mas maaga, mayroon silang mas mahusay na kagamitan at makinarya na magagamit. Halimbawa, mayroon silang mga kagamitan na maaaring mag-dissect ng hindi kilalang mga anyo ng buhay at ang karanasan upang may sigawa ang gawain. Matapos marinig ang tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang lason, nagpadala sina Smythe at Neil ng ilan sa mga ekspertong eksperto at mga doktor sa toxicology upang tumulong. Nagdala pa sila ng teknolohiya na hindi pa pagmamay-ari ni SHIELD. Ang isang sulyap ay sapat na para makita ang lahat ng mga istruktura at material ng mga device ay ganap na bago.
Tanging ang mga matataas na opisyal lamang ang makakaalam ng ganitong teknolohiya. Kaya naman, natural lang para sa mga nasa antas ng Black Hawk na hindi marinig ang tungkol dito. Gayunpaman, wala silang pakialam doon sa panahon ng krisis na tulad nito. Labis na nag-aalala si Levi kay Forlivia kaya wala siya sa mood na mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ilang sandali pa, nahanap na nila ang 7 individual na pinili ng Digital God, at mabilis silang dinala ni Black Hawk. Maging si Dr. Erebus ay nasangkot sa operasyon mismo. Katulad noon, ang daan-daang eksperto ay magsuri sa kondisyon ni Forlivia gamit ang advanced na teknolohiya upang bumuo ng isang plano sa paggamot. Dahil sa kakaibang katangian ng lason, nagawa nilang magtipon ng napakaraming ekspertong medikal sa isang lugar. Sino ang nakakaalam? Baka gagana talaga ito. Nakita ni Levi ang kislap ng pag-asa nang makita niyang nagtutulungan silang lahat. Ang oras ay patuloy na lumilipas, at 57 oras ang lumipas bago sila tuluyang nakarating sa isang conclusion. Si Levi din, kanina pa pinipigilan ang utak niya na makaisip ng solusyon. Nagtataka ako kung may paraan para magamit ko ang aking napakalaking kapangyarihan para pagalingin si Evie. Kung may paraan para mailipat ang kanyang lason sa aking katawan para makayanan ko ito para sa kanya, I will gladly do it in a heartbeat. Nawala siya sa pag-iisip nang sabihin sa kanya ni Black Hawk na nakarating na sila sa isang conclusion. Mabilis na tumayo si Levi nang marinig iyon at sumama sa karamihan. Ang mga dalubhasa at mga espesyalista ay pagod na pagod matapos na nasa isang estado ng matinding pagtutok sa mahabang panahon, ngunit karamihan sa kanila ay may mga nasasabik na hitsura sa kanilang mga mukha. Dr. Erebus, gayunpaman, pinananatili ang isang madilim na ekspresyon. Napagpasyahan namin na mayroon lamang isang pagpipilian na magagamit. Ang natitira na lang ay tanungin ka kung okay ka lang ba, sabi ng isa sa mga doktor habang lahat sila ay nakita kay Levi. Ano yun? Nag-aalalang tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2869. Mabuhay kasama ang lason. Karamihan sa mga eksperto ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Nakahanap kami ng solusyon. Excited sila dahil nakagawa na sila ng paraan para magamot si Forlivia. Si Dr. Erebus, gayunpaman, ay nagpakawala ng buntong hininga bilang tugon. Mukhang hindi siya masyadong nasiyahan sa paraan na naiisip nila. Napansin ni Levi ang mga tingin sa mukha ng lahat, at napagtanto niyang may mali nang makita niya ang ekspresyon ni Dr. Erebus. Simple lang ang solusyon. Hahayaan natin ang bata na ganap na mabuhay kasama ng lason sa kanyang katawan. Sabi ng isa sa mga toxicology expert. Magkakasamang mabuhay. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi masyadong naintindihan ni Levi ang ibig niyang sabihin. Hindi ba't si Evie ay kasama na sa lason ngayon? Ano ang iba pang anyo ng magkakasamang buhay? Sa tingin ko mas mabuti kung gagawin ko ang paliwanag. Si Dr. Erebus ay humakbang pasulong at tumingin ng diretso kay Levi habang siya ay nagpatuloy. Nag-uusap sila kung paano nila hahayaan ang lason na ganap na masakop ang katawan ni Evie. Sa ganoong paraan, si Evie ang magiging tunay na lason. Agad na naunawaan ni Levi ang sinusubukang sabihin ni Dr. Erebus. Ganyan talaga ang pinagdadaanan ni Evie ngayon. Sa kalaunan ay magiging lason na rin siya, kaya ang magagawa ko lang ay ipagpaliban ang prosesong iyon hanggat maaari. Hindi ba't hinahayaan lang nito na kunin ang kanyang katawan, bagaman? Paano iyon magkakasamang umiral? Naguguluhang tanong ni Levi. Sa pamamagitan ng magkakasamang buhay, ang paggamit nito ay napapanatili niya ang kanyang kamalayan kahit na ang kanyang katawan ay naging lason. Gayunpaman, si Evie ay walang kontrol sa kanyang katawan, paliwanag ni Dr. Erebus. Iyon ay dahil daang naunawaan ni Levi ang ibig nilang sabihin. Sa madaling salita, pananatilihin lamang ni Evie ang kanyang kamalayan habang ang kanyang katawan ay ganap na nagiging lason. Nangangahulugan ba iyon na hindi niya makokontrol ang kanyang mga mata, ilong, at bibig? Nagagawa lang ba nating subaybayan ang kanyang kamalayan sa paggamit ng mga espesyal na kagamitan? Tanong niya. Tumanggo si Dr. Erebus. Talaga, sa totoo lang, wala itong pagkakaiba kung mapapanatili niya ang kanyang katawan o hindi. Nakikita mo, ang pangunahing focus natin dito ay para lamang mapanatili ang kanyang kamalayan.
Dahil hindi naman ito kailangang katawan itago sa kanyang katawan, nating ay extract at ihiwalay ito sa kanyang katawan. Nilinaw niya ang sarili sa paliwanag na iyon. Ang buong katawan ni Forlivia, kabilang ang kanyang utak, ay tuluyang maaga ng lason. Isang bagay na walang pisikal na anyo tulad ng kanyang kamalayan na maaaring makuha mula sa kanyang katawan. Dahil dito, hindi mahalaga kung itago man nila ang kanyang katawan o hindi. Ang tanging dahilan kung bakit sinubukan nilang panatilihin ang kanyang katawan ay dahil alam nila kung gaano siya kamahal ni Levi. Sa pamamagitan ng pananatili sa kamalayan ni Forlivia, mapapanatiling buhay nila ito kahit na ang kanyang katawan ay naging lason. Siya ay halos magiging tulad ng isang tao sa isang vegetative na estado ngunit mas malakas. Gamit ang advanced na teknolohiya ng kanilang mga device, ma-detect at makakausap pa nga ni Levi ang kamalayan ni Forlivia. Higit pa rito, mapipigilan din nila ang kanyang katawan na mabulok. Ito ang tanging opsyon na magagamit namin. Kung wala ito, tuluyang mamamatay si Forlivia at mawawalan ng malay kasama ang kanyang buhay. Ngayong iniisip ko ito, ang mga eksperto at ekspertong ito ay talagang walang magawa laban sa lason. Oo naman, maganda na matulungan nila si Evie na mapanatili ang kanyang kamalayan, ngunit ang paggawa nito ay isang anyo ng kompromiso sa halip na isang solusyon. Gayunpaman, ito lang ang magagawa nila ngayon. Teka, hindi ako papayag dito. Paano ko pahihintulutan ang aking anak na babae na mawalan ng malay? Ito ay hindi isang solusyon sa lahat. Hindi ko ito tatanggapin. Hindi ko kayang tanggapin ang opsyong ito. Nais kong panatilihing buhay ang kamalayan ng aking anak at ang kanyang katawan. Anuman, nagpapasalamat ako sa iyong lahat sa iyong oras at lakas. May utang akong pabor sa inyong lahat, kaya tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong ko. Magalang na sabi ni Levi. Ayos lang yan. Magpapatuloy kami sa pagsasaliksik para sa iba pang mga solusyon habang naghahanap ng mga solusyon doon. Hindi nila sineseryoso ang pangako ni Levi dahil hindi siya Diyos. Dahil doon, naipagpatuloy lang ni Levi ang paghahanap ng solusyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2870. Masyadong malakas para sa lason. Samantala, may meeting sina Smythe at Neil sa isang lugar sa Zarain. Ang lason na mayroon ang anak na babae ni Levi ay isang bagay na hindi pa naririnig ng sinuman. Nakatanggap lang kami ng salita mula sa isang sugo. Interesado daw sila sa lason at gusto nilang padalhan natin sila ng sample. Sabi ni Neil. Tumango si Smythe. Sige, padadalhan ko agad sila ng sample. Sa totoo lang, siguradong maswerte ang anak ni Levi. Kung interesado sila sa lason na ito, baka mapagaling lang nila siya. Obviously, ang tinutukoy nilang dalawa ay ang organisasyong sumusuporta kay Zarain. Gayunpaman, walang ideya si Levi na nagkaroon sila ng interes sa sangkap na lamason sa kanyang anak na babae. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya na mag-brainstorm ng ideya kasama si Dr. Erebus at Digital God. Paano kung malason ako sa bagay na iyon sa halip? Tanong ni Levi. Sinuri ni Dr. Erebus ang katawan ni Levi at napalunok ng may pag-aalala habang sumagot, dahil sa kalagayan mo ngayon, hindi ka maaapektuhan ng lason na ito. Sa katunayan, ang iyong katawan ay napakatigas na hindi ito makapasok sa iyong katawan. Ito talaga ang perpektong katawan na nakita ko. Paano ba nagiging napakalakas ng isang ordinaryong tao? Hindi alam ni Dr. Erebus na ang lahat ng nakita niya ay malapit lamang sa malaking bato ng yelo. Parang araw ang katawan ni Levi, hindi niya magawang tingnan ito ng diretsyo. Hindi isang labis na pahayag ang sabihin na ang lason ay maaaring makapinsala sa lahat, ngunit maaaring hindi nito mapinsala si Levi. May naiisip ako. Balak kong palakasin ang katawan ni Evie para makita kung maalis nito ang lason. Sinubukan kong i-absorb ni Evie ang paggamit ng enerhiya sa aking pamamaraan. Dapat ay ligtas ito basta't hindi natin subukang mag-isa na magtanggal ng lason, mungkahi ni Levi matapos marinig ang sinabi ng doktor. Napagtanto ni Dr. Erebus kung ano ang ipinahihiwatig ni Levi. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Gusto mong palakasin si Evie hanggang sa hindi siya mapahamak ng lason, di ba? Bagamat malamang na mainam para kay Evie na sumisipsip ng mga potensyal na enerhiya, sa ngayon, may pagkakataong mapukon niya ang lason kapag lumakas siya.
Alinman iyon o ang paglilipat na enerhiya sa kanyang sinisipsip ay nauuwi sa paggamit ng lason bilang mga sustansya. Naisip mo na ba ang lahat ng iyon? Ang tanong ni Dr. Erebus ay hindi nakapagsalita kay Levi dahil wala siyang sagot sa kanyang sarili. Siya ay nag-iisip na subukan ang anumang bagay at lahat ng bagay na may pagkakataon ng tagumpay, ngunit ang marinig ang babala ni Dr. Erebus ay natakot sa kanya. Paano kung biglang lumala ang kalagayan ni Evie? Maaaring magseryoso ang mga bagay-bagay kung hindi ko pananatilihing kontrolado ang sitwasyon. Hindi namin maaaring ipagpatuloy ang pagsubok ng mga pamamaraan na hindi kumpirmadong gumagana. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Patuloy lang ba tayo sa paghahanap? Tanong ni Dr. Erebus. Sa tingin ko dapat na tayong maghanap. Sigurado akong maraming nakatagong talento ang lumitaw pagkatapos ng malalaking pagbabago sa mundong ito. Sagot ng Digital God. Agad naman itong sinang-ayunan ni Dr. Erebus. Talaga. Ang sinaunang magsasaka na iyon ay lumitaw lamang sa mga oras na ito, kaya sigurado akong maraming puwersa ang lalabas sa madaling panahon. Hahapin na lang natin sila kapag nagawa na nila. Sige, maghanap na tayo. Nagagawa kong panatilihing matatag ang kalagayan ni Evie sa ngayon. Gayun din, siguraduhing mahanap ninyo ang sinaunang clan na iyon. Kailangan kong pindutin ang mga ito para sa impormasyon at posibleng mga pahiwatig. Hindi tayo dapat mag-iwan ng anumang bagay na hindi nakakaligtaan. Binalak ni Levi ang paghuli sa Ancient Clan at patayin silang lahat pagkatapos magamot si Forlivia. Gayunpaman, dahil mapapatunayan nilang kapaki-pakinabang ang mga ito, nagpasya si Levi na hulihin sila at sa halip ay dalhin sa kanya. Digital God, simulan mo nang hanapin ang kinaroroonan ng mga taong iyon. Susundan ko si Mr. Garrison sa kanyang paghahanap ng solusyon, sabi ni Dr. Erebus. Dahil doon, nagsimula sina Dr. Erebus at Levi sa kanilang paghahanap ng solusyon. Ang kanilang unang hintuan ay ang Sponia na medyo malapit sa Zarain. Gayunpaman, napalibutan silang dalawa nang makarating sila sa Sponia. Ang nangyari, ang mga tao doon ay naghanda ng husto sa kanilang pagdating. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2871. Inihanda para sa isang massacre. Ang makapangyarihang mga mandirigma na nalantad sa radiation ng mga katangian na enerhiya ay nasa lahat ng dako. Bagamat wala sa kanila ang nasa antas ng mga Diyos-Diyosan, si Dr. Erebus ay nakaramdam ng takot sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Bagamat naunawaan niya ang mga pagbabagong naganap sa mundo mula nang malason si Forlivia, nanatili siya kay Erudia at Zarain sa buong panahon. Ang dalawang bansang iyon ay alam lamang ang nakaiwas na epekto ng pagsabog ng enerhiya, kaya ito ang unang pagkakataon na nakita ni Dr. Si Dr. Erebus ay medyo may tiwala sa sarili niyang kakayahan. Kung tutuusin, medyo matagal na niyang nahawakan ang sarili niya noong nakaraang laban niya kay Levi. Nakipaglaban noong sinaunang clan, pinilit sila ni Dr. Erebus sa isang sulok sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang lakas sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan. Iyon ang nagtulak sa kanila sa pagkalason kay Forlivia. Gayunpaman, ang paningin ng mga manlalaban na nakalantad sa radiation ng enerhiya ay nagpapaiwan sa kanya ng takot. Ang mga taong ito ay pawang sumisikat sa pagsusuri na enerhiya. Katamtaman lang ang lakas ko kung ikukumpara sa kanila. Kung ito ang lakas ng mga ordinaryong mandirigma na pinalakas ng radiation, kung gayon gaano kalakas ang mga Diyos-Diyosan. Ngayon ko na nakita kung bakit gustong humingi ng tulong sa mga Diyos. Sila ay karaniwang mga Diyos sa iyong mga tao. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang Sponia ay mayroon lamang ilang mga deity at napakababa ng ranggo sa mundo. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa mas makapangyarihang mga bansa tulad ng Zypuria. Nabalitaan ko na marami silang mga deity doon. Hindi ngayon ang oras para mag-alala tungkol dito. Dahil doon sa isip, tinitigan ni Dr. Erebus ang mga mandirigmang nakapalibot sa kanila at nagtanong, ano ang gusto ninyo? Ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya na ang mga lalaking ito ay hindi dumating na may magandang intensyon at maaari silang sumunod sa kanya o Levi. Sa makatuwid, ang isang malaking labanan ay malamang na hindi maiiwasan. Dahil hindi niya kayang labanan ang mga ito, kay Levi na lang niya may lalagay ang lahat ng pag-asa niya.
Sa pagkakita kay Levi ay nagpapanatili ng isang mapanghamak na saloobin sa mga Diyos-Diyosan, si Dr. Si Levi, masyadong, ay natagpuan na kakaiba na sila ay napapalibutan sa kanilang pagdating sa Sponia. Kung tutuusin, dinadala lang niya si Forlivia para maghanap ng lunas sa pagkalason nito. Nalasan ang anak ko, kaya masama ang pakiramdam ko ngayon. Mayroon kang 3 segundo para makaalis dito bago ako magsagawa ng nakamamatay na pag-aalsa. Sigaw ni Levi habang iniskan ang mga tao sa paligid nila. Sa normal na mga pangyayari, mas naging mabait siya sa kanila. Gayunpaman, ang kaila-hilakbot na kalagayan ng kanyang anak na babae ay nagparamdam sa kanya ng hindi kapani-paniwalang pagkakilala. Sa sandaling iyon, galit na galit si Levi na wala siyang pag-aalinlangan na patayin ang sinumang humahadlang sa kanya. Ha ha ha, pasimpleng tumawa ang lahat nang marinig ang tawag niya. Wala sa kanila ang naniwala na si Levi ay makakapagpatuloy sa isang pagpatay. Sa katunayan, nagtitiwala sila na kahit sino sa kanila ay madaling durugan si Levi dahil lahat sila ay pinalakas ang kanilang katawan mula sa mga puwersa na enerhiya. Mula nang malantad sila sa radiation ng enerhiya, lahat sila ay may mga label sa kanila na nagpapakita ng kanilang antas ng lakas. Ang tatak na iyon ay walang iba kundi ang kahusayan ng enerhiya na nakapalibot sa kanilang katawan. Ang mga regular na tao ay magkakaroon ng mahinang enerhiya sa kanilang paligid, habang ang mas makapangyarihang mga mandirigma ay magkakaroon ng mataas na kakayahan ng mga potensyal na enerhiya sa kanilang paligid. Naramdaman nilang lahat ang antas ng pagtaas ng enerhiya ng isa't isa ngunit wala silang nakita mula kay Levi at Dr. Erebus. Sa halip, si Forlivia ang may mahinang mas mataas na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan, dahil siya ay sumisipsip ng ilang sandali. Dahil dito, masasabi nila na sina Levi at Dr. This guy dares threaten to kill us all when he hasn't even been strengthened. Ang daming bullshit. Tingnan natin kung sino ang magpapatuloy sa mamamatay tao, kung gayon. Isang malamig na boses ang narinig, at ilang mga figure ang lumitaw mula sa mga anino. Sila ay mas malakas kaysa sa mga naruroon sa eksena at lumilitaw na sila ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng Sponia. Siyempre, hindi pa nagpakita ang mga deity dahil hindi naman kailangan ng tulong nila. Clack, clack, clack. Malakas na umalangaw ang mga yabag ng mga manlalaban habang pasulong sila. Itinaas ni Levi ang kanyang kamay at nagsimulang magbilang, 3, 2, 1. Magsisimula na ang isang epikong labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2872. Mga magulang ng bagong mundo. Maging ang dugo ni Dr. Erebus ay nagsimulang umakyat sa buong katawan niya. Nakahanda na siyang lumaban. Sa isang iglap, nakalibrate niya ang kanyang lakas sa kung saan siya sapat na malakas para makipaglaban sa mga manlalaban. Si Dr. Erebus ay nag-aral ng iba't ibang lahi at hindi kilalang mga nilalang. Kaya naman, walang kahirap-hirap niyang itinaas ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban upang tumugma sa kanyang mga kalaban. Bukod sa malakas na pagdurog ni Levi, walang ibang tao sa mundo ang makakapigil kay Dr. Erebus na pataasin ang kanyang kapangyarihan. Sa puntong iyon, galit na si Levi. Papatayin ko ang sino mang humahadlang sa akin. Sa kritikal na sandali na iyon, ang ilan sa mga matataas na opisyal mula sa Sponia ay bumulalas, wala kaming interes na labanan ang isang tao na hindi nagbabanta. Nandito kami para makilala si Dr. Erebus. Hindi man lang sila nag-abalang tingnan si Levi, pati na rin ang pagbabanta nito. Medyo natarante si Levi. Hindi sila nandito para sa akin. Nandito sila para kay Dr. Erebus. Si Dr. Erebus ba ay hindi ng kanilang oras? Nilampasan ng matataas na opisyal si Levi nang hindi tumitingin sa kanya. Ganon din ang ginawa ng iba sa kanila at hindi pinansin si Levi. Si Dr. Erebus lang ang nasa paningin nila. Binabati ng Sponia ang pagdating ng Erebus Angel. Ipagmamalaki ng Sponia ang Erebus Angel ng aming pinakamagandang pag-uugali. Lahat ay yumuko kay Dr. Erebus. Idinagdag din ng isa sa mga mataas na opisyal, maaari kang humiling ng kahit ano sa Sponia. Bibigyan ka namin ng kahit ano. Sa pagkakataong iyon, hindi lang si Levi ang natulala. Maging si Dr. Erebus ay natigilan.
Erebus Angel. Anong nangyayari? Napag-alaman na kung ano ang muling pagkabuhay ng enerhiya sa pagkakataong ito ay nagbigay ng maraming pagkakataon sa lahat ng bansa, kaya nagbunga ng maraming Diyos. Kaya, iminungkahi ng mga malalakas na puwersa ng Zyperia na sambahin ni Dr. Binigyan din sila ng mga titulong Angel of Light at Erebus Angel. Gayunpaman, ang kanilang kahulugan ng isang anghel ay naiiba sa kahulugan ni Adron. Sila ay pinaniniwalaan na ang mensahero mula sa mga Diyos na ipinadala sa simula ng kadiliman at magdala ng liwanag sa mundo, eksakto tulad ng proseso ng pagtatalo na muling pagkabuhay ng enerhiya. Ang iba't ibang puwersa ay nangakong gagawing VIP ng kanilang bansa upang magpakita ng pasasalamat sa malaking kontribusyon ng kanilang mga potensyal na muling pagkabuhay. Kung tutuusin, kung hindi nila sinira ang super spiritual na linya ng Ley, hindi magkakaroon ng spiritual energy revival. Sila ang dahilan kung bakit naipanganak muli ang mundo. Iyon ang desisyon na kanilang naisip kamakailan. Bukod sa Erudian Alliance at Defenders of the Galaxy, ang iba pang pambansang puwersa na nakinabang mula sa mga muling pagbabangon ng enerhiya ay nagkakaisang sumang-ayon. Si Dr. Erebus at Digital God ang mga magulang ng bagong mundo, at gusto nilang samahan sila. Ang sinumang nang ahas na umahan laban sa kanila ay aahon laban sa mundo. Kaya naman, sumugod ang Sponia upang salubungin si Dr. Erebus ng kanilang pinakamahusay na mabuting pakikitungo sa sandaling marinig nila ang balita. Erebus Angel, patawarin mo kami. Ang mga Diyos-Diyosa ng Sponia ay hindi maaaring pumunta rito para makipagkita sa iyo ng personal. Pagkatapos ng lahat, ang mga Diyos-Diyosan ay isa na ngayong makapangyarihang sikreto ng bawat bansa. Gayunpaman, magkikita sila ng pribado sa ibang pagkakataon. Gusto mo nilang pasalamatan ng personal. Pagkatapos ng ilang paliwanag, naunawaan ni na Levi at Dr. Erebus ang sitwasyon. Kung tutuusin, maswerte si Dr. Erebus na nakaiwas sa digmaan, at hindi niya alam kung sino ang nanalo. Bagamat hindi niya inaasahan na maituturing siyang Erebus Angel, ito ay naging isang magandang bagay. Sinulyapan niya si Levi at naisip na ang kanyang bagong tuklas na pagkakakilanlan ay gagawin mas maginhawa ang kanyang paghahanap ng paraan upang matrato si Forlivia. Tiningnan ni Dr. Erebus ang mga tao ng Sponia at nagtanong, makakatagpo ko rin ang mga Diyos-Diyosan mamaya. Aba, syempre, gusto mo nilang pasalamatan. Sagot naman ng iba sa kanila. Natuwa si Dr. Erebus, maaari ko bang hilingin sa kanila na gumawa ng isang bagay para sa akin? Sandaling natahimik ang lahat habang bumumulak. Erebus Angel, ibabahagi namin ang iyong mga problema. Hindi mo na kailangang magtanong. Okay, dalhin mo ako sa iyong mga Diyos-Diyosan. Si Dr. Erebus ay hindi nagtagal. Gusto lang niyang gamutin si Forlivia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2873. Nagpapatuloy ang desperasyon. May ganang magsabi si Levi, pero pinigilan niya ito sa huli. Nagpa siya siyang sumunod para makita kung may ibang paraan na hindi nakabatay sa paraan ng enerhiya ng isang Diyos dahil hindi ito gagana. Hindi inilagay ni Dr. Erebus ang lahat ng kanyang pag-asa sa mga deity at nagsimulang magtanong sa matataas na opisyal ng Sponia tungkol sa mga pambihirang individual. Sumang-ayon silang lahat sa mga kahilingan ni Dr. Erebus at agad na nagtipon ng mga mahuhusay na individual at eksperto sa buong bansa. Di nagtagal, si Levi at ang iba pa ay dinala sa lihim na base ng Sponia upang ihiwalay ang kanilang sarili sa labas ng mundo. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga bansa ay hindi nang ahas na ibunyag ang bilang ng mga Diyos at mga kandidato na mayroon sila. Nais nilang ilihim ito, maliban kay Zyperia, na may malaking bilang ng mga Diyos-Diyosan. Napakarami nila, at hindi na kailangang itago ang mga ito. Tanging ang mga bansang may mas kaunti sa kanilang mga Diyos-Diyosan o mga bansang may katamtamang bilang ng mga Diyos-Diyosan ang magpapalihim na magkaroon ng potensyal na kalamangan sa hinaharap. Kung hindi, kung anumang bansa ay matatagpuan lamang na may maliit na bilang ng mga Diyos-Diyosan, sila ay magiging biktima. Kaya, susubukan nilang itago ito hanggat kaya nila. Pagdating nila sa lihim na base, si Levi ay hindi pinasok dahil sasabihin lamang ng Sponia kay Dr. Erebus ang bilang ng mga Diyos na mayroon sila. Natural, ayaw nilang malaman ni Levi.
Hindi kumibo ang huli at naghihintay sa labas. Hindi nagtagal, ang mga Diyos-Diyosan ay lumapit at humalili upang ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Dr. Erebus. 7 lamang sila, ngunit naunawaan ni Dr. Erebus na itinatago pa rin ng Sponia ang ilan sa kanila. Bagamat siya ay itinuring na Erebus Angel ng mundo at tinatrato ng may lubos na mabuting pakikitungo, natural lamang para sa Sponia na panatilihing malapit sa dibdib ang mga bagay. Gayunpaman, kahit na walang ilang mga Diyos-Diyosan, nahuhulaan niya ang tinatayang bilang ng mga Diyos-Diyosan na mayroon sila. Hindi sinasadya ni Dr. Erebus ang maliliit na usapan at nagmamadaling tinanong ang 7 Diyos-Diyosan na tingnan ang pagkalason ni Forlivia. Dinala si Forlivia sa base, ngunit nakaharang pa rin si Levi sa labas. Gayunpaman, hindi naabala si Levi sa mga pader sa harap niya. Ang mga pader sa kanyang harapan ay walang pinagkaiba sa pagiging transparent sa kanya. Kitang-kita pa rin niya ang lahat sa loob. Hinding-hindi niya ipagkakatiwala si Forlivia kahit kanino ng ganoon kadali, at susugurin niya ito at agad siyang pipigilan kung nasa panganib si Forlivia. Gaya ng inaasahan ni Levi, ginamit ng 7 Decorasayon ang kanilang makapangyarihang enerhiya, na kilala rin bilang mga kapangyarihan, maladyos na kapangyarihan ng tao, upang masuri ang Forlivia. Gayunpaman, pagkatapos nilang masusing pagsisiyasat, ang kanilang mga ekspresyon ay naging malungkot. Masyadong nakamamatay ang lason, at hindi ito maalis gamit ang kanilang pag-aayos ng enerhiya. Kung naging seryoso ang mga bagay, maaari pa nga silang mahawa mismo ng lason. Karagdagan pa, sila ay mapalayan kung sila ay makikipag-ugnayan sa kahit isang maliit na halaga ng lason. Kaya naman, wala silang paraan para pigilan ang lason. Ano? Ang lason ay hindi maaalis kahit na sa mga kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan. Nagulat si Dr. Erebus. Gayunpaman, mas nabigla ang mga taga-Sponia. Para sa kanila, ang mga Diyos-Diyosan ay makapangyarihang mga Diyos na maaaring magdulot ng paglikha at pagkawasak ng madali. Ang paggamot sa lason ay dapat na isang piraso ng cake. Kaagad, sinabi ng isa sa pinakamalakas na Diyos, ang lason na ito ay lampas sa aming kadalubhasaan. Hindi ito mapapagaling sa enerhiya ng isang Diyos. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalaki ang pag-evolve ng mga Diyos-Diyosan, pareho pa rin sila ng kalikasan. Ang mga potensyal na enerhiya ay walang epekto sa mga nakalantad sa radiation ng enerhiya na enerhiya. Naunawaan ni Dr. Erebus ang ibig niyang sabihin at agad na nagtanong, kaya kahit ang mga Diyos-Diyosan ay walang paraan upang gamutin ang lason na ito. Masasabi mo yan. Gayunpaman, may ilang mga pagbubukod. Ang paggamot sa lason na ito ay halos imposible. Subukan mo lang maghanap ng iba pang mga pamamaraan. Habang nakarating ang mga salitang iyon kay Dr. Erebus, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Si Levi naman ay kalmado. Para sa kanya, nandito lang siya para subukan ang swerte niya. Alam niyang imposible ito at walang Diyos ang makakapagpagaling sa lason. Hanggat ang pamamaraan ay may kinalaman sa kapangyarihan ng isang Diyos, imposibleng gamutin ang lason. Pagkatapos, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga pambihirang individual ng Sponia upang tingnan si Forlivia. Gayunpaman, ang mga resulta ay pareho. Hindi nila ito mapagaling. Mabawi lang ni Levi si Forlivia. Isang bansa lamang na may malaking puwersang makakapagpagaling sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2874. Sinaunang Clan Refuge. Noong una, inakala ng mga taga-Sponia na ito ay lason lamang at madali itong gamutin ng mga Diyos. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan nila kung gaano kakilakilabot ang lason. Kahit ang mga Diyos ay hindi nakayanan. Ipinapalagay nila na tiyak na kamatayan lamang ang haharapin ng anak ni Levi. Huwag kang mag-alala, Mr. Garrison. Maghahanap kami sa buong mundo, at tiyak na makakahanap kami ng paraan para gamutin ang lason ni Forlivia. Kung ang Sponia ay hindi makakatulong, mayroon pa ring ibang mga lugar na maaari. May isa pang bagay na dapat mong malaman. Ayon sa aking pananaliksik, lahat ng nilalang ng kalikasan ay may kani-kanyang sistema. Lahat ng bagay ay may kahinaan. Halimbawa, kung may lason, dapat mayroong antidote na maaaring neutralisahin ito. 87 uri lang ng lason.
Kailangan lang nating maghanap ng 87 panlunas para gamutin ito. Pagpapatuloy niya, nasuri ko na ang 87 uri ng lason. Ang natitira pang gawin ay hanapin ang panlunas. Sa ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay patatagin ang kalagayan ni Forlivia. Erebus desperadong sinabi ni Doktor. Bagaman alam ni Levi na inaaliw siya ni Doktor Erebus, ang kanyang mga salita ay tila nakapagpapatibay loob. Bukod pa rito, tama ang kanyang teorya. Kung may lason, may antidote. Bagaman ang Ancient Clan ay maaari lamang bumuo ng lason at hindi makagawa ng isang panlunas, pagkatapos makinig kay Doktor Lason. Kahit na si Forlivia ay hindi ganap na gumaling ng sabay-sabay, ngunit ang pagpapagaling sa kanya ay posible pa rin. Kailangan lang niyang hanapin isa-isa ang panlunas sa bawat lason. Alam niyang magiging posible ang lahat kung isasaisip niya ito. Para sa kanyang anak na babae, handang gawin ni Levi ang lahat. Bilang karagdagan, siya ay makapangyarihan. Talagang gagawa siya ng paraan. Same time ding tumanggaw si Forlivia kay Levi. Daddy, naniniwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Pagkatapos, umalis sina Levi at Dr. Erebus sa Sponia at nagpatuloy sa paghahanap ng ilang banal na gamot o mga espesyal na taon na maaaring gumamot kay Forlivia. Sa sandaling umalis sila sa Sponia, nakatanggap si Levi ng mensahe mula sa Digital God. Natagpuan niya ang kinaroroonan ng Ancient Clan na Lamason kay Forlivia. Ano? Sumilong sila sa Zypuria at itinuring pa nga bilang mga pinangalanan na panauhin. Nagulat si Dr. Erebus nang marinig ang balita. Gayunpaman, bigla siyang natauhan. Bueno, ang Ancient Clan ay nag-aaral ng mga sinaunang magsasaka. Kung maaari silang magkaroon ng gayong lason, dapat silang magkaroon ng maraming iba pang mga lihim at kakayahan. Kahit na matapos ang lahat ng mga pagbabagong nangyari, walang bansa ang tatanggi na tanggapin ang mga ito. Ang Zypuria ay walang pagbubukod. Malungkot ang ekspresyon ni Levi. Idinagdag ni Dr. Erebus, ang Ancient Clan ay protektado na ngayon ng Zypuria. At mayroon silang proteksyon ng mga Diyos-Diyosan. Sa madaling salita, kung sino man ang susunod sa kanila ay magiging kalaban ng Zypuria. Namutla ang ekspresyon ni Dr. Erebus. Naging mabagsik na rin ang tono niya. Sa kasong ito, hanggat hindi nila iiwan ang Zypuria at patuloy na nananatili sa ilalim ng kanilang proteksyon, hindi tayo makakapaghiganti. Huwag kang mag-alala. Walang sino man sa mundo ang maaaring magprotekta sa kanila, walang pakialam na sabi ni Levi. Bago ito, hindi maglalakas loob si Levi na magbitaw ng mga ganoong salita dahil kailangan niyang mag-ingat sa kanilang individual. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang mag-ingat o matakot sa sinuman. Papatayin ni Levi ang sinumang mga ngahas na kanlungan ang Ancient Clan, at wala silang magagawa para pigilan siya. Nagpatuloy si Dr. Erebus, gayunpaman, iba ang Zypuria. Kasalukuyang sila ang pinakamalakas dahil sama-sama nilang nakita ang muling pagbabangon sa enerhiya. Kaya naman, sila ang may nakikita bilang mga Diyos-Diyosan. Kahit na sila ang may pinakamaraming at pinakamalakas na elite. Ang ilang mga Diyos-Diyosan ng Sponia na nakita namin ay sapat na nakakatakot, at ang Zypuria ay nabalitaan na mayroong higit sa 1,000 sa kanila. Walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Hindi dahil hindi naniniwala si Dr. Erebus sa mga kakayahan ni Levi, ngunit ang mga puwersa ni Zypuria ay sadyang napakalaki. Dati, kinukutya niya ang mga Diyos-Diyosan. Ngunit pagkatapos masaksihan ang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan ng Sponia, alam niya na ang Zypuria, isang bansang may libu-libong mga Diyos-Diyosan, ay hindi dapat gawing trifle. Maghintay ka lang. Balang araw, papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2875. Hanggat nandito ako, umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Levi. Imbes na pagbabanta, si Zypuria ang nakita niyang biro. Papatayin niya ang sinumang maglakas loob na protektahan ang Ancient Clan. Papatayin din niya ang lahat ng mga deity ni Zypuria, gaano man karami. Alinmang bansa ang maglakas loob na kalabanan siya, papatayin niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ng bansa. Tinanong ni Dr. Erebus, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bibisitahin ba natin si Zypuria? Si Dr. Erebus ay hindi nag-alala tungkol sa pagpunta sa Zypuria. Kasama ng Digital God,
Pinangalanan na siya bilang isang kagalang-galang na panauhin, at si Zyperia ang unang nagmungkahi ng ideya. Kung makikipag-ayos sila sa Zyperia, maaari silang mag-ambag ng kanilang mga tao upang tulungan si Levi. Kahit magkagulo si Levi, kakayanin nila ito. Iyon ang pakinabang ng pagiging parang Erebus Angel. Kaya, tinanong ni Dr. Erebus si Levi kung maaari niyang sundan siya sa Zyperia. Si Levi ay seryosong tumingin kay Dr. Erebus at nagtanong, sa tingin mo ba ay may pagkakataon silang pagalingin ang lason? Nag-isip sandali si Dr. Erebus at same time na tumugon, hindi naman. Hindi nila kayang gamutin ang lason na ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi. Kung gayon, wala namang pagkakaiba ang pagpunta doon. Ito ay magiging walang saysay. Oo, tatanungin lang natin sila tungkol sa mga detalye ng 87 lason. Si Dr. Erebus ay tumingin sa Digital God at binago ang paksa. Paano ito? Pupunta ka sa Zyperia at gamitin ang iyong pagkakakilanlan para malaman ang mga detalye ng 87 lason. Mangyaring ibalik ang anumang iba pang may katuturang impormasyon na makikita mo. Huwag kang mag-alala. Ikaw na ngayon ang anghel ng liwanag. Hindi dapat magkaroon ng problema para sa iyo na makipagtulungan sa Zyperia. Sinulyapan ng Digital God si Levi at tumugon, huwag kang mag-alala, Mr. Garrison. Babalik ako na may dalang magandang balita. Isa pa, naghahanap ako ng mga eksperto sa lason at mga gamot sa himala sa buong mundo. Kapag may balita, ipapaalam ko kaagad sa iyo. Okay. Nasa iyo ang aking pasasalamat. Ako, si Levi Garrison, may utang na loob sa iyo. Magalang na tumango si Levi. Pagkatapos, umalis ang Digital God at pumunta sa Zyperia. Samantala, sa Elterton City, Zyperia. Dati ang lugar na ito ang pinakataksil na lugar sa Zyperia. Ito ay natatakpan ng yelo at nyebe sa buong taon. Ang malupit na kapaligiran at kakaunting mali ay naging mahirap para sa sinumang mabuhay. Dahil dito, ang sinumang gumawa ng isang felony ay ipapatapon sa nagyayelong kapatagan ng Elterton at hindi papayagang umalis bilang parusa. Ang nagyayelong kapatagan ng Elterton ay naging bangongot ng mga mamamayan ng Zyperian sa mahabang panahon. Walang gustong pumunta dito. Sa hindi inaasahan, ang lugar na ito ay dumaan sa isang matinding pagbabago sa maikling panahon. Isang lugar na dating sakit na naging isang oasis na may masaganang kakaiba at kakaibang mga halaman. Ito ay naging isang lugar na puro may pinakamaraming posibleng enerhiya sa Zyperia. Sa kasalukuyan, ito ang unang banal na lupain sa Zyperia. Ang Elterton City ay dating tiwangwang na lupain. Ngayon, lahat ay dadagsa doon, at ito ang naging pinakamalaking lungsod sa Zyperia. Marami ang naglalakbay doon upang sumipsip ng mga potensyal na enerhiya upang isulong ang kanilang paglilinang sa susunod na antas. Nang magkubli sa Zyperia ang Ancient Clan, na nag-aral sa mga sinaunang magsasaka, sila ay ipinadala upang manatili sa nagyayelong kapatagan ng Elterton. Sa sandaling iyon, nagtipon ang mga miyembro ng Ancient Clan kasama ang Titan Lord at ang kanyang mga tao. Nakuha na ni Titan Lord ang deity level, at mas malakas siya kumpara sa ibang mga deity. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging makapangyarihan, at alam niya ang lahat ng uri ng mga diskarte sa pakikipaglaban. Matapos malantad sa radiation ng paglilipat ng enerhiya, natural na naging mas malakas ang kanyang mga kakayahan kaysa sa iba pang mga Diyos. Kahit nandito kami, natatakot pa rin kami. Tinawid namin si Levi. Talagang susubukan niyang patayin tayo. Ang mga miyembro ng Ancient Clan ay labis na nag-aalala. Indirectly din nilang pinipilit si Zyperia. Papatayin kita. Katawa-tawa yan. Nasa Elterton City kami, sa Zyperia. Hanggat nandito ako, walang maglalakas loob na hawakan ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2876. Idri ng sinaunang angkan. Sinabi ng Titan Lord, hindi na kailangang makipagdebate pa. Kami ang pinakamalakas sa mundo. Ang balita kung paano tayo mayroong higit sa 1,000 Diyos ay mga alingaw-ngaw lamang, bagaman. Meron kami, marami pang kasama. Napabuntong hininga ang lahat sa narinig dahil sobrang nakakatakot. Ang pagkakaroon ng higit sa 1,000 sa kanila ay isang nakakatakot na pag-iisip. Ilalagay nito ang bansang iyon sa tuktok.
Ang Sponia ay mayroon lamang mga 10 deity, at iyon ay sapat na para sa mga mamamayan nito ay kumilos ng mayabang. Ang pagkakaroon ng higit sa 1,000 mga Diyos ay maaaring hindi madaig kahit sino. Ngayon natutunan nila kung paano mayroong higit pa kaysa doon. Oh my gosh, nakakanerbiyos. Hindi ako makapaniwalang mahigit 1,000 sila, ilan pa ba? 2,000, 10,000. Hindi man lang gustong isipin ng karamihan kung ano ang susunod na mangyayari. Ganyan kalakas ang bansang iyon. Nang ang iba ay nagtatago palayo sa nakaraang sakuna, hinarap nila ang hamon ng direkta, na walang baluti o proteksyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga mamamayan ng kanilang bansa ay nasa sabik sa higit na kakayahan kaysa sa sinuman. Kaya naman, mas marami silang mandirigma at Diyos kaysa sa ibang bansa. Hindi rin mahirap sabihin na ang Zyperia ang pinakamahusay sa dami at kalidad ng mga manlalaban. Natuwa si Titan Lord sa reaksyon ng mga tao. Iyon ang gusto niya noon pa man. Lilinawin ko na ngayon. Mananatiling ligtas ang mga Idre hanggat nananatili sila sa ating mga lupain. Mapoprotektahan kita, at sino mang maglalakas loob na sumunod sa iyo ay magdedeklara ng digmaan laban sa Zyperia. Magkakaroon ka ng hindi mabilang na mga bathala na sumusuporta sa iyo. Kung mananatili ka dito, walang masamang darating sa iyo, at walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na subukan ang anuman. Iyan ang pangakong kaya kong gawin. Bukod dito, 20 Diyos ang magbabantay sa iyo sa lahat ng oras, kaya walang sino man ang makakalapit, malakas na pahayag ng Titan Lord. Hindi tama na tawagin siyang mayabang dahil may katwiran ang kanyang mga sinasabi. Isa siya sa kakaunting taong nakakaalam kung gaano karaming mga Diyos ang mayroon sa Zyperia. Sino ang hahabol kay Idre sa mga sitwasyong iyon? Ito ay katumbas ng pagkakaroon ng Death Wish. Sinuportahan sila ng isang bansa na malamang na may kasamang mahigit 10,000 Diyos, kaya walang sisilakay. Higit pa rito, mayroong mahigit 20 Diyos na nagsisilbing bodyguard nila. Hindi iyon isang bagay na kayang hawakan ng sinuman. Tumanggo ang mga miyembro ni Idre. Kung gayon maaari kaming maging komportable at magtrabaho para sa iyo nang hindi nababahala. Ang sinaunang angkan, si Idre, ay nasa loob ng mahabang panahon. Naka-recruit ito ng maraming kadudad ang mga karakter sa paglipas ng mga taon. Pinangalanan ng mga miyembro ng organisasyon ayon sa isang nilalang mula sa mga alamat. Ang partikular na halimaw na iyon ay may kakaibang pag-aari kung saan sa tuwing mapuputol ang isa sa mga ulo nito, 2 pa ang tatubo sa pwesto nito. Sa isang paraan, sinasagisag nito ang walang hanggang buhay. Ang Idre ay isang angkan na nag-aaral ng sinaunang paglilinang at lason mula nang mabuo ito. Ang kaalamang iyon ang dahilan kung bakit sila ay labis na pinagnanasaan. Kung hindi sila gaanong pahalagahan ni Zyperia. Ang una ay tiyak na hindi magpapadala ng 20 Diyos para lamang mapanatili silang ligtas. Nagtataka ako kung paano gagawin ni Levi Garrison ang pagpatay sa inyong lahat ngayon. Gulong-gulo na si Erodia. Maraming Diyos ang nagsasalita tungkol sa kung paano nila sasakupan ang bansa. Sa katunayan, nabalitaan ko na aagawin nila ang lahat ng mga malilikha nito at aalipinin ang mga mamamayan nito, komento ni Titan Lord bago siya nanunuya. Nagtawanan ang mga miyembro ng Idre nang marinig iyon. Totoo naman, walang paraan na mayroon na siyang kailangan para pumunta para patayin kami. Ang tanging magagawa niya ay mamatay sa tabi ng kanyang anak na babae. Speaking of, I wonder how she's doing. Ang lason sa kanyang sistema ay ang pinakamasama at pinakamabisang lason. Isa na itong himala na pinanghawakan niya ng matagal. Hahaha, I kinda wish that his daughter will turn into a mindless and poisonous monster. Curious akong makita kung ano ang magiging resulta nito. Given the current situation, baka mangyari lang yun. Hahaha. Nagtawanan ang lahat sa pinakamaniacal na paraan. Iniisip ng halos lahat na walang paraan na naruroon si Levi para patayin sila. Wala siyang kapangyarihan para gawin iyon. Kasama nila ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na may pinakamataas na proteksyon, kaya kumbinsido sila na walang maglalakas loob na susundan sila. Iyon naman, naging sobrang kumpiyansa at mayabang sa kanila. Ibinahagi nila ang balita tungkol sa kung paano ang bawat isa sa kanila sa Zyperia at tinatanggap ang sino mang susundan sila. Dahil hindi na nila kailangan pang magtago,
Nagpasya silang magpadala ng ilantad sa kanila na kinaroroonan at hayaan silang mga kaaway na pumunta sa kanila. Ilang dekada nang nag-opera si Idre, kaya marami silang kaaway sa buong mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2877. Kailangan ng swerte. Si Levi ay isa lamang sa maraming kaaway. Baka mas marami silang kaaway kaysa sa kanya. Tanghali, ang angkan ay kailangang magtago at magtrabaho sa mga anino. Ang mga bagay ay nagbago ng malaki kaya maaari na nilang malaman ang lokasyon ng malaya. Naghihintay sila sa pag-atake ng halos kanilang mga kaaway. Sa galit, marami ang natuksong umatake kaagad pagkatapos malaman kung paano nasa labas ang mga Idre. Gayunpaman, huminto ang kanilang trigger finger nang malaman na ang Idre ay nasa Zyperia. Iyon ay isang katawa-tawang makapangyarihang bansa, kaya walang nang-ahas na hamanin ito. Ang mga bagay ay lalong mahirap sa mga Idre na nakalista bilang mga pinangalanang panauhin ni Zyperia. Ang Titan Lord mismo ang nag-anunsyo kung paano pananatilihing ligtas ng bansa si Idre. Nalalong nagpapahina ng loob sa mga kaaway ni Idre na kumilos. Ang tanging magagawa lang nila ay sumilip mula sa malayo. O hindi bababa sa iyon ang ginawa ng karamihan. Ang isang maliit na bahagi ng mga kaaway ni Idre ay labis na napupuot sa kanila. Ang mga kaaway na iyon ay walang katapusang paghahanap sa angkan, kaya handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay ngayon nalaman nila kung nasaan ang mga miyembro ni Idre. Ang puot ay mas malakas kaysa sa kanilang pagnanais na mabuhay. Gagawin nila ang paghihiganti, kahit na matapos ito ng tiyak na kamatayan. Ang problema lang ay hindi nila mahanap si Idre. Hanggang ngayon. Samantala, umalis na sina Levi at Dr. Erebus sa Sponia. Nasa loob sila ng isang kagubatan nang matanggap ni Dr. Erebus ang balita kung paano inihayag ni Idre ang lokasyon ng buong mundo. Matagal siyang nag-isip bago ang impormasyong iyon kay Levi. Tumawa ng malakas ang huli. Ha. So kinukutya nila ako, ha? Ang galing. Nakakaloka lang. Lalo lang akong naging determinado na patayin sila. Pupuntahan ko sila sa Zyperia sa sandaling gumaling si Evie. Masama ang tono ng boses ni Levi, at para bang isang matalim na talam ang nagzip sa hangin, hinahanap ang mga biktima nito. Ituloy natin ang pagsulong. May alam akong lugar na pwede nating puntahan. Baka sulit ang biyahe. Hindi na pinansin ni Levi ang bagay na iyon. Papatayin niya ang bawat miyembro ng Idre sa huli, kaya hindi na kailangang magmadali. Hahayaan ko silang mabuhay ng kaunti pa. Saglit na naglakad ang dalawang lalaki habang biglang nagsalita si Dr. Erebus. Mr. Garrison, mayroon akong ideya, ngunit maaaring hindi ito gumana. Ang lahat ay nakasalalay sa ating kapalaran. Gayunpaman, sa palagay ko ay sulit na subukan ito. Na-curious si Levi. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Kanina ko lang nalaman ang tungkol dito. Binago ng mahalagang enerhiya na ang kapaligiran na nagdulot ng mas maraming mahiwagang gamot na tumubo sa maraming lugar. Ang mga halamang gamot na ito ay mas malamang na tumubo sa mga lugar na may masaganang enerhiya ngunit malupit na kapaligiran, sagot ni Dr. Erebus. Oh yeah, I heard about that too, sagot ni Levi habang tumatango. Wala siyang nakita sa kanyang sarili, ngunit alam niya na ang pagsabog sa South Pole ay nagdulot ng maraming mahiwagang halamang gamot. Pagkatapos ay sinabi ni Dr. Erebus, sa unahan ay isang lugar na tumutugma sa paglalarawan, at ang mga mahiwagang halamang gamot ay 3 beses na mas malamang na tumubo doon kaysa saan man sa Sponia. Ang problema ay ito ay mapanganib. Minarkahan ito ng Sponia at mga kalapit na bansa nito bilang isang restricted area. Isang makapangyarihang hayop ang naninirahan sa loob at isang Diyos lamang ang makakatalo dito. Tanong ni Levi, so basically, may posibilidad na may mga mahiwagang halamang gamot doon. Oo, at sa tingin ko ito ay hindi ng paghahanap, sabi ni Dr. Erebus. Okay, pagkatapos ay pumunta tayo. Medyo nag-alinlangan ang doktor, ngunit kung sasabihin niya, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ako ay medyo malakas at maaaring mag-alok ng kanilang proteksyon. Sa pinakamasama, maaari kong hilingin sa Diyos sa Sponia na tulungan kami. At ayun nga, pumasok na silang dalawa sa gubat. Isang nakakatakot na katahimikan ang sumunod sa kanila.
Ang ganitong kapaligiran ay dapat mapuno ng huni ng mga ibon at iba pang mga hayop. Dapat itong maingay at masigla, ngunit ito ay nakakatakot na tahimik. Sa totoo lang, sobrang tahimik na parang wala talaga doon. Ito ay medyo kakaiba. Sinusubukan ni Dr. Erebus ang kanyang makakaya upang madama kung ano ang nangyayari. Napangiti naman si Levi at sumagot, wala namang kakaiba. Nasa unahan na ang lahat. Hindi naintindihan ni Dr. Erebus kung ano ang ibig sabihin noon. Ha? Sa unahan? Anong ibig mong sabihin? Makikita mo kapag nakarating na tayo. Nagpatuloy ang dalawa sa pagsulong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2878. Sino ang ayaw maging isang Diyos? Tulad ng ipinangako, narinig ni Dr. Erebus ang isang kaguluhan pagkatapos nilang pumasok ng mas malalim. Ito ay tunog ng labanan. Ang espiritual na enerhiya na lumabas mula sa laban na iyon ay napakalaki, at ang nakakatakot na epekto nito ay kumalat. Isang labanan na kasing tindi ang nagdudulot ng anumang hayop sa kagubatan na nananatili sa malayo. Walang gustong makalapit. Kahit sa malayo, nakikita ni na Dr. Erebus at Levi kung paano pinalibutan ng daan-daang mandirigma ang tatlong mutated na lobo. Ang enerhiya ay ginawa ang mga lobo sa hindi mapigilan na mga mas malakas kaysa sa maisip ng sinuman. Sa kasamaang palad, ang tatlong lobo ay nakikipaglaban sa higit sa 100 batang mandirigma. Makatwirang nasugatan sila at walang katapusang pagdugo na para bang nasa bingit na sila ng kamatayan. Ang mga batang mandirigma naman ay tawa ng tawa. Ipinagdiriwang nila ang katotohanan na binigyan sila ng pambihirang kapangyarihan at gagawin ang kanilang misyon na patayin ang mga lobo. Medyo nalungkot si Levi habang iniisip kung ano ang ginagawa nila. Masasabi ni Dr. Erebus kung ano ang iniisip ni Levi, kaya ipinaliwanag niya. Ang mga halimaw na tulad niyan ay palaging kakaiba dahil pinagpala sila ng kalikasan. Kaya, mas mabilis silang lumabas sa paglabas ng enerhiya at maaaring lumakas upang maging mas malakas. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga ito ay mahalaga sa mga kalakal. Ang kanilang katawan, balat, sungay, lahat ay makapangyarihan, at ang lahat ng mga enerhiya ay nagpapahusay lamang sa kanila. Sa isang paraan, ang kanilang mga dugo ay parang gamot mula sa langit. Ang pag-inom nito ay magpapalakas sa katawan ng isang tao at magpapalakas sa taong iyon. Nakarinig ako ng mga tsismis tungkol sa kung gaano karaming mga tao ang pumasok sa mga pinaghihigpitang lugar upang pumatay ng mga hayop tulad ng mga naruroon sa kanilang mga natatanging katangian. Ang kanilang dugo, halimbawa, ay naglalaman ng mga puspos na mga katangian na enerhiya at maaaring palakasin ang iba. Ang kanilang mga balat ay maaaring gumawa ng hindi nababasag na baluti na mas matibay kaysa sa mga mula sa zarain. Ang mga sungay na iyon ay maaari ding gawing sandata na maaaring makalusot sa anumang bagay. Kaya ang mga halimaw na ito ay tinutumbok at tinutugis. Natural, ang kapalarang iyon ay limitado lamang sa mga hayop na hindi gaanong makapangyarihan. Maraming hayop ang naging isang bagay na kasing lakas ng mga Diyos. Ano ba? Ang ilan ay mas malakas pa sa mga Diyos. Sa ngayon, mayroon kaming ideya kung gaano karami at gaano kalakas ang mga bathala na iyon, ngunit kaunti lang ang alam namin tungkol sa makapangyarihang mga hayop. Bagamat totoo na marami ang nakatanggap ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan matapos magbago ang kapaligiran ng mundo, hindi pa rin ito binago ang katotohanan na ang mga tao ay sakam. Hindi sila nasiyahan sa kung ano ang mayroon sila. Sa katunayan, ang bawat mandirigma ay nais na maging isang Diyos sa panahon na iyon. Ang tanging paraan para gawin iyon ay ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang sarili at pagsipsip ng higit pang enerhiya na enerhiya. Gayunpaman, mayroong ilang mga shortcut dito. Ang isang halimbawa ng ilang mga shortcut ay ang pagkonsumo ng ilang mga mahalagang kagandahan. Iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ng maraming organisasyon ang kanilang mga batang mandirigma upang manghuli ng mga hayop upang mangolekta ng mas mahalagang mga panghinabo. Ang mga nakatayo sa harap ni na Levi at Dr. Erebus ay ilang mga mandirigma sa Geredes na may higit na kabataan na potensyal. Hindi nagtagal at nakita ng mga kabataan iyon si Levi, at iyon ang nagtulak sa kanila na mag-ingat. Halos 30 sa kanila ang tumitig kay Levi at sa iba pa. Katutubo nilang inakala na naroon si Levi para labanan sila at agawin ang halimaw.
Tayo ang nagtagumpay sa mga kasuklam-suklam na ito hanggang sa kanilang mga huling hininga, at sila ay nasa bingit ng kamatayan. Nagpakita ba ang mga taong ito upang bawiin ang mga hayop mula sa amin? Walang hahayaan ng mga kabataan iyon na kunin ng sino man ang kanilang paraan premyo. Kami ang bumugbog sa halimaw na ito, kaya mas mabuting umalis ka na. Huwag mo nang isipin na subukan ang anumang nakakatawa at papatayin ka namin. Mabilis na naglabas ng pananakot ang mga kabataan. Kung hindi sila nag-aalala sa tatlong lobo na nakatakas habang nakikipaglaban sila sa mga nanghihimasok, inatake na nila si Levi. Ang huli ay hindi nag-abala na tumugon sa kanila, bagaman dumaan siya sa kanila dahil hindi naman siya interesado sa mga lobo. Masyadong maamo ang mga hayop na iyon, lalo na kung ikukumpara sa halimaw na pinatay niya kanina. Kaya naman, pinamunuan niya ang iba at umikot. Napangisi ang mga kabataan nang makita iyon. Siguro hindi sila nabiyayaan ng enerhiya. Kaya medyo curious ako sa kanila. Ang mga ito ay sa conclusion na iyon dahil halos lahat ay may bakas ng enerhiya sa kanila. Ang pagkakaiba lamang ay ang ilan ay may mas maraming enerhiya habang ang iba ay mas kaunti. Gayunpaman, walang mga bakas ng anuman kay Levi o Dr. Erebus. Nangangahulugan iyon na hindi sila nalalantad sa pagtatayo ng enerhiya. Hindi alam ni Levi at ng iba pa kung gaano na sila katagal na naglalakad, ngunit kung nakakarating sila sa isang bangin. Tingnan mo, doon. Hingal na sabi ni Dr. Erebus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2879. Canon Father. Doon, nakaupo sa gilid ng bangin, dilaw na bulaklak na naglalabas ng mga malalakas na alon ay isang panlabas na enerhiya. Nagbigay din ito ng kaaya-ayang amoy. Ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa mga halamang gamot na luma bago sila binago ng enerhiya. Ang partikular na bulaklak na iyon ay isinilang mula sa muling pagkabuhay ng mga bulaklak na enerhiya, at ito ay napakalakas. Kahit na ang isang Diyos na lubos na naiimpluwensyahan ng mga potensyal na enerhiya ay maaaring makinabang mula sa isang bulaklak na tulad niyan. Ang isang regular na manlalaban ay makakakuha ng higit pa mula sa halaman. Kaya naman, kung may makakita sa bulaklak na iyon, mababaliw sila at gagawin ang lahat para makuha ang kanilang mga kamay. Ang mga kabataan mula sa Geredes ay sa wakas ay nag-alaga sa mga lobo. Mabilis nilang hinati ang mga lobo sa kanilang sarili, at lahat sila ay nalulugod na matanggap ang kanilang premyo. Ang isa sa mga kabataan ay si Gideon, na anak ng isang Diyos sa Geredes. Siya ay iginagalang at kilala bilang anak ng Diyos. Ang kanyang pagkakakilan, na ipinare sa kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan, ay ginawa siyang isa sa mga mas promising na kabataan sa Geredes. Sa katunayan, ginawa niya ang karamihan sa mabibigat na pag-angat ng labanan nila ang mga mutated na lobo. Inilipat ni Gideon ang kanyang tingin at tumingin sa direksyon na iniwan ni Levi at ng iba pa. Bakas sa mukha niya ang pagiging maingat at kuryosidad. Susundan ba natin ang mga taong iyon at tingnan kung ano ang kanilang ginagawa? Tanong niya. Hindi, huwag na nating gawin iyon. 4 na bansa ang minarkahan ang lugar na iyon bilang isang restricted area, at may panganib ng hindi kilalang magnitude doon. Ang mga Diyos lang ang pinahihintulutang pumasok, sabi ng isa sa mga lalaking naroroon. Maraming bansa ang nagmarka ng maraming lugar bilang mga pinaghihigpitang lugar. Ang mga lugar na iyon ay hindi maaaring tuklasin hanggat hindi ito namarkahan ng isang Diyos bilang ligtas. Walang ibang pinayagang pumasok, si Gideon at ang iba ay nasa rehiyong itinuring na ligtas ng isang Diyos. Naroon din ang mga mapanganib na hindi nilalang, ngunit ang mga iyon ay hindi kailanman bagay na hindi kinaya ni Gideon at ng iba pa. Hindi bababasa, ang mga lalaki ay hindi mamamatay kaagad sa pakikipaglaban sa mga nilalang na iyon. Ang lugar kung saan si Levi at ang iba pa ay nakipagsapalaran, gayunpaman, ay itinuring na hindi ligtas. Wala pang Diyos na nakagalugad dito, kaya walang sinasabi kung gaano kadelikado ang lugar. Ang partikular na lugar na iyon ay isang rank 3 na restricted area na posibleng may isang deity level beast ang nasa loob. Walang paraan na papasukin ni Geredes ang isang taong kasing promising ni Gideon na makapasok sa isang lugar na pinaghihigpitan sa rank 3. Kung tutuusin, malaking kawalan ang mararanasan ng bansa kung doon siya mamamatay.
Walang nang-ahas na makipagsapalaran sa lugar na iyon kahit na alam nilang maaari silang makakuha ng kanilang mahuhusay na maayos. Natural, alam ni Gideon kung gaano kadelikado ang isang restricted area ng rank 3. Naisip niya lang iyon dahil nakita niya si Levi at ang iba pang nakikipagsapalaran. Ibig sabihin, ang mga estranghero na iyon ang unang malalagay sa gulo. Naisip ni Gideon na si Levi at ang iba pa ang magiging pinakamahusay na pang-abala. Kung may mangyayaring mali, maaari kaming tumakas ng aking mga tauhan bago pa man kami matagpuan ng anumang hayop. Nais niyang gamitin si Levi at ang iba pa bilang mga pananggalang na panangga at kumpi ng kanyan. Kung hindi sila makatagpo ng anumang panganib, si Gideon at ang kanyang mga tauhan ay magnanakaw ng anumang mahalagang na natagpuan ni Levi. Sa kabilang banda, kung may masamang mangyayari, si Gideon at ang mga tauhan ay tatakas kaagad. Ang halimaw ay malamang na masyadong abala sa pagkain kay Levi at sa iba pa upang magmalasakit kay Gideon at sa kanyang mga tauhan, gayunpaman. Marami ang natukso matapos marinig ang sinabi ni Gideon. Kung kailangan nilang makipagsapalaran sa kanilang sarili, hindi sila sasang-ayon dito. Ang mga bagay ay naiiba sa mga estranghero na kumikilos bilang kanilang kumpi ng kanyan. Pagkatapos ay subukan natin ito. Okay, pero tandaan, kung may nangyaring mali, dapat tayong magtulungan para panatilihing ligtas si Gideon, paalala ng matatandang lalaki. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, itinuring nila ang buhay ni Gideon bilang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling buhay. Naiintindihan naman iyon dahil halos tinuturing nila ang mga Diyos bilang mga tunay na anghel. Ipinagpalagay ng mga mamamayan ng kanilang bansa na ang tagapagmana ng isang Diyos-Diyosan ay magiging katangi tangi, kaya't matigas ang ulo nilang protektahan si Gideon. Okay, bilasan natin. Si Gideon at ang kanyang mga tauhan ay nakipagsapalaran sa lugar upang habulin si Levi at ang iba pa. Nang mas malalim na sila sa restricted area, gayunpaman, naging mas maingat sila. Iyon ay isang rank 3 na lugar, pagkatapos ng lahat, kaya ang lahat ay nag-aalala. Bakit ang tahimik? Nakakapagtaka na wala man lang halimaw sa paligid. Nagsimulang talakayin ang lahat ng bagay na iyon. Ang ibang bahagi ng kagubatan ay walang anumang hayop dahil sila ay pinatay ni Gideon at ng kanyang mga tauhan o tumakas. Medyo iba ang mga pangyayari sa restricted area na iyon, kaya kakaiba ang katahimikan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2880. Ang Magical Medicine. May bamulong, dalawa lang ang posibilidad. Ang una ay mayroong isang deity level na hayop sa paligid, at ang mga mahihinang nilalang ay kailangang tumakas upang mabuhay. Ang pangalawa ay wala talagang mga hayop dito. Lahat ng apat na bansa ay nagkamali, at ito ay hindi dapat mamarkahan bilang isang pinaghihigpitang lugar sa unang lugar. Oo, iyon lang ang mga posibilidad. Let's venture deeper in. Malaman natin ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Tumanggaw rin si Gideon. Iyan ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, ang hindi alam ay nakakatakot, ngunit hindi ito gumagana na mayroong panganib. Mas mabuti kung walang panganib, ngunit mag-ingat tayo, gayunpaman. Maingat na sumulong ang lahat, handang tumakas sa isang sandali. Gayunpaman, wala silang nakatagpo na mapanganib, kahit na sila ay nakipagsapalaran ng malalim sa restricted area. Surreal ang katahimikan. Tila hindi umiral ang halimaw na pinag-aalala nilang lahat. Mas mabuti pa, wala rin ang mga hayop sa ibang antas. Na nagpakalma sa iba, sinuri nila ang mapa at napagtanto na halos sakop na nila ang buong rank 3 na restricted area. Sa kabila nito, walang hindi kilalang panganib o mga hayop na ipinakita. Iyon ay nagmumungkahi na ang mga kalkulasyon ng gobyerno ay naka-off, at walang anumang panganib. Tama yata ang pinili namin. May mali sa mga kalkulasyon. Hanapin natin ang lugar para sa mga mahiwagang damo ngayon. Ipagmamalaki kami ni tatay kapag nalaman niyang nakipagsapalaran kami sa isang rank 3 na restricted area. Tumawa ng malakas si Gideon. Excited na rin ang iba. Maaari nilang ipagmalaki kung paano sila nakipagsapalaran sa isang lugar na pinaghihigpitan ng rank 3 kapag bumalik sila, at ang kaluwalhatian ay hindi may isip. Magiging mas mabuti ang mga bagay kung makakahanap sila ng ilang mga bihirang mahiwagang damo.
Sasambahin sila ng lahat. Habang iniisip nila ang kanilang kinabukasan, mas naging masaya sila. Ang hindi nila alam ay tahimik lang at walang pangyayari ang lugar dahil nasa paligid si Levi. Hindi siya nag-abalang itago ang kanyang pabango o aura kapag siya ay dumaan. Kanina, nakapatay siya ng isang makapangyarihang hayop, at bakas pa rin sa kanya ang amoy ng halimaw na iyon. Hindi matukoy ng mga tao ang amoy na iyon, ngunit ang nakakatakot na mga hayop na nakatago sa paligid ay nagpapataas ng mga panda. Nakita nila ang amoy na iyon sa sandaling lumitaw si Levi, at alam nilang hindi sila kalaban ng mandaragit na nasa harapan nila. Kaya naman, ang mga hayop na iyon ay tumakas o nagtago. Ang lugar ay itinuring na isang rank 3 na restricted area dahil posibleng may isang deity level na hayop ang naroon. Talagang tumpak ang hulang iyon. Isang makapangyarihang hayop ang talagang gumagala sa lugar na iyon. Gayunpaman, nagmamadali itong umuwi at nagtago nang makita ang presensya ni Levi. Nanginginig ito sa sandaling iyon at nagdadasal na hindi ito mahanap ni Levi. Natural, naramdaman ng halimaw si Levi sa pagtapak niya sa lugar. Ito ay hindi sapat na katangahan upang sundan si Levi, na masyadong tamad na manghuli nito. Hindi na kailangan iyon. Para kay Levi, ang pagpatay sa halimaw ay walang pinagkaiba sa pagputol ng puno sa gubat na iyon. Walang kwenta ang paggawa niyan. Gayunpaman, hindi alam ni Gideon at ng kanyang mga tauhan ang lahat ng iyon. Inisip talaga nilang ligtas ang lugar at inakala nilang walang halimaw sa anumang antas doon. Ang palagay na iyon ang nagtulak sa kanila na sumulong pa. Si Gideon at ang kanyang mga tauhan ay mahigpit na sumunod kay Levi at sa iba pa. Hindi nagtagal ay nakarating na rin ang lahat sa bangin. Nakangiti si Dr. Erebus ng mga sandaling iyon dahil nakita niya ang dilaw na bulaklak sa bangin. Malakas ang medicinal property ng halaman na iyon, at maaaring makatulong ito kay Forlivia. Sa totoo lang, siguradong makakatulong siya sa mahalaga. Kahit papaano, kaya nitong pigilan ang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nakatitig din si Levi sa bulaklak. Hindi niya alam kung makakatulong ito sa kanyang anak, ngunit ang bulaklak ay puno ng mga katangiang panggamot. Kahit anong mangyari, kailangan kong subukan. Nilinggan ni Dr. Erebus si Levi at nag-alok, pupuntahan ko ba ito? Oo naman. Tumanggo siya. Gagawa na sana si Dr. Erebus nang may biglang sumigaw, akin na yan, at bawal kang kunin. Inihayag ni Gideon at ng kanyang mga tauhan ang kanilang sarili. Pinandilatan nila si Levi at ang iba pa habang naglalabas ng babala.